Kinaumagahan, isang nakagigimbal na balita ang kumalat sa bawat sulok ng Barangay San Isidro, sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre sa bayan ng Tanay, Rizal. Ang karaniwang payapang komunidad ay biglang binalot ng lagim. Mula sa bibig ng bawat isa, kumalat ang usap-usapang may 36 na bangkay ng babae ang natagpuan sa ilalim ng isang palaisdaan ng Hito, na pag-aari ng isang magsasakang kilala sa kanyang kabaitan. Nagtakbuhan ang mga tao patungo sa lugar. Ang ilan ay umiiyak. Ang iba na may nanginginig sa hindi makapaniwalang takot. Ang malamig na hangin mula sa kabundukan ay humalo sa masangsang na amoy ng lansa at nabubulok na laman na para bang ang kalikasan mismo ay sumisigaw kasabay ng pagdurusang matagal nang nakatago. Ang Barangay San Isidro ay kilala sa pagiging isang mapayapang lugar. Ang bawat umaga ay karaniwang sinasalubong ng huni ng mga ibon, tilaok ng mga manok, at hagigikan ng mga batang naghahabulan sa mga daanang lupa patungo sa bukirin. Ang mga ina ay abala sa pagbibilad ng palay, ang mga ama ay nagbubungkal ng lupa, at ang sariwang hangin ay laging nagdudulot ng pakiramdam ng pasasalamat. Walang sinuman ang nag-akala na ang lupang napakayabong at napakaganda ay nagtatago ng isang madilim na lihim sa likod ng isang simpleng palaisdaan ng Hito. Ang palaisdaan ay pag-aari ni Mang Lando, isang lalaking nasa katanghalian ng kanyang buhay na kinikilala sa kanyang kasipagan. Mula sa pagiging isang simpleng magsasaka, itinayo niya ang kanyang negosyo mula sa wala. Nag-alaga siya ng hito, nagpagawa ng mga sementadong palaisdaan, at matyagang tinuruan ang mga kabataan sa barangay na magtrabaho. Ang mga salitang madalas niyang sabihin ay malinaw pa ring nakatatak sa isipan ng mga residente. Ang hito ay isang nilalang na matiisin, anya. Kahit sa malabong tubig ay nabubuhay, basta't bigyan mo lang ng sapat na pagkain, mananatili silang matatag. Mula sa payong iyon, maraming tao ang nakaramdam ng inspirasyon. Ang hito ay naging simbolo ng katatagan sa buhay. Ngunit sino ang mag-aakala na ang palaisdaan na matagal nang itinuturing na pinagmumulan ng biyaya ay magiging isang hukay ng kamatayan? Ang simula ng hinala ay nagmula sa isang kakaibang amoy na kumalat mula pa noong magsimula ang tag-init. Ang tubig sa palaisdaan ay paminsan-minsan niyang nangangamoy putik, ngunit sa pagkakataong ito, ang amoy ay mas matapang at tumatago sa ilong, sapat upang makaduwal. Si Kiko, isang binatilyo sa barangay na madalas tumulong sa pagpapakain ng mga isda, ang unang nakaramdam ng kakatuwang ito. Sa tuwing maghahagis siya ng mga patuka, ang kanyang ilong ay nakakaramdam ng hapdi. Ang mga hito na karaniwang nag-uunahan sa pagkain ay tila matamlay na ngayon. Minsan nang nagtanong si Kiko kay Mang Lando, nakatanggap lamang siya ng maikling sagot. Karaniwan daw ang amoy na iyon kapag matagal ang tag-araw. Sinubukan ni Kiko na maniwala, dahil sino nga ba ang mag-aakusa sa isang taong mapagbigay tulad ni Mang Lando? Ngunit ang hinala ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Hanggang sa isang umaga, nang dumating siya dala ang isang sakong patuka, natuklasan ni Kiko ang isang bagay na nagpabago sa kanyang buhay. Ang ibabaw ng palaisdaan ay tila napakatahimik. Sinubukan niyang tusukin ang ilalim nito gamit ang isang mahabang kawayan. Nang iangat niya ito, isang basang tela na maitim ang kulay ang sumabit. Hinila niya ito ng buong lakas at natigilan nang makita ang isang bagay na nakakabit dito. Isang braso ng tao, naninilaw na asul, namamaga at puno ng putik. Nanginig ang kanyang buong katawan. Tumakbo si Kiko ng buong bilis patungo sa kalsada ng barangay. Hysterical siyang sumigaw, may bangkay sa palaisdaan ni Mang Lando. Ang kanyang sigaw ay yumanig sa buong komunidad. Nagdatingan ang mga residente. Ang ilan ay sinubukang tiyakin ang kanyang sinasabi habang tinutulungang paandarin ang isang simpleng bomba ng tubig upang alisin ang tubig sa palaisdaan. Isang nakapangingilabot na tanawin ang bumungad. Isa-isang lumitaw ang mga katawan ng mga kabataang babae mula sa malabong putik, mga buhok na nakalugay, mga damit na punit-punit, balat na naagnas. At ang bilang ay hindi isa o dalawa, kundi 12-12. Nagkasabay-sabay ang mga sigaw, umalingaw-ngaw ang mga iyak. Isang ina ang hinimatay. Isang matandang lalaki ang napaupo na lamang habang nag-aantanda ng krus. Ang mga bata ay pinagbawalan ng lumapit. Tinakpan ng mga tao ang kanilang mga ilong gamit ang tela, ngunit ang masangsang na amoy ay tumatagos pa rin. Sa loob lamang ng ilang oras, ang balita ay kumalat hanggang sa kabayanan ng Tanay.
Tinawag ang mga pulis at isang dilaw na police line ang inilatag sa paligid ng palaisdaan. Dumating ang mga lokal na media. Ang mga kamera ay nakatutok sa mga nagpapanik na mukha ng mga residente at sa palaisdaan na puno ng putik. Isang malaking headline ang agad na kumalat, 36 na bangkay na tagpuan sa palaisdaan ng Hito sa Tanay. Ang ilan sa mga residente ay agad na nagbulungan tungkol sa mga alay at ritual. Matagal nang may kwento tungkol sa mga taong biglaang yumayaman na gumagamit ng buhay ng tao bilang kapalit. Ang palaisdaan ng Hito ay naging sentro ng akusasyon. Ngunit mayroon ding nakaramdam na ito ay higit pa sa isang kwentong kababalaghan. May isang bagay na mas malupit, mas makatotohanan. Si Kapitan Eli, ang kapitan ng barangay na 2 termino ng namumuno, ay dumating kasama ang kanyang mga tanod. Maputla ang kanyang mukha kahit na sinusubukan niyang pakalmahin ang mga tao. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Ipaubaya natin ang lahat sa mga otoridad, mariin niyang sabi. Ngunit nanginginig ang kanyang mga mata na para bang may itinatago siyang hindi niya masabi sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Sa gitna ng karamihan, si Kiko ay nakaupo sa ilalim ng isang puno ng mangga. Maputla ang kanyang mukha, nanginginig ang mga kamay. Ang imahe ng braso ng tao na una niyang hinila mula sa tubig ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Alam niyang hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Ang dating payapang barangay ay naging sentro na ngayon ng atensyon. Isang malaking lihim ang nabunyag at ang mahabang daan patungo sa katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Sa araw na iyon, ang barangay San Isidro ay tila nawala ng hininga. Ang Sierra Madre na karaniwang nagbibigay ng lilim ay tila pipi, saksi sa trahedya. Ang mga luntiang palayan ay tila nalungkot. Ang lahat ay nakatingin sa palaisdaan ng Hito na may mga matang puno ng takot. Sa likod ng putik na iyon ay nakatago ang malagim na kwento ng 12-12 babae na nawala ng walang bakas. At lahat ay nagtatanong sa kanilang mga sarili, sino ang may gawa ng lahat ng ito? Mabilis na bumagsak ang gabi sa barangay San Isidro. Isang manipis na hamog mula sa dalisdis ng Sierra Madre ang bumalot sa mga daan ng lupa. Ang tunog ng mga kuliglig at palaka ay humalo sa mga bulungan ng mga residenteng hindi pa rin tumitigil sa pag-uusap tungkol sa mga pangyayari kaninang umaga. Walang sinuman ang nangahas na dumaan sa kalsadang malapit sa palaisdaan. Maging ang mga karaniwang matatapang ay piniling isara ng maaga ang kanilang mga pinto. Sa bulwagan ng barangay, nagtipon ang mga residente kasama ang mga opisyal. Ang ilaw mula sa isang gasera ay nagbibigay liwanag sa simpleng silid. Mga mukhang puno ng tensyon ang pumuno sa mahahabang bangko na gawa sa kahoy. Si Kapitan Eli ay tumayo sa harap, sinusubukang panatilihin ang kanyang otoridad. Nanginginig ang kanyang boses ngunit malakas pa rin. Kailangan nating lahat na maging mahinahon. Nandito na ang mga pulis. Sila ang mag-iimbestiga. Huwag kayong gagawa ng mga kakatwang issue. Ngunit ang katahimikang sinubukan niyang itatag ay hindi ganap na nagtagumpay. Isang ina na nasa katanghalian ng kanyang buhay na nakaupo sa sulok ay tumayo na may mga matang nagluluha. Si Aling Nena, na ang anak na si Rina ay nawawala 2 linggo na ang nakalipas, ay umiiyak habang nagtatanong. Kung ngayon lang kikilos ang mga pulis, paano na ang anak ko, Kapitan? Sino ang makakasiguro na hindi siya kasama sa mga biktima sa palaisdaan na iyon? Sandaling tumahimik ang silid. Alam ng lahat na ang tanong na iyon ay talagang tumatago sa puso. Yumuko lamang si Kapitan Eli at sumagot ng maikli, ipaubaya natin ang lahat sa investigasyon. Wala na siyang ibang sagot na ibinigay. Nagsimulang mabalisa ang mga residente. Nararamdaman nilang may itinatago. Kinabukasan, lalong naging nakakatakot ang kapaligiran sa barangay. Ang palaisdaan ng Hito ay binabantayan pa rin ng police line. Ang mga tauhan ng forensic ay abala sa pag-aangat ng mga natitirang katawan mula sa putik. Ang mga truck ng punerarya ay labas-masok, nagdadala ng mga itim na body bag, isa-isa. Patuloy na dumami ang bilang ng mga biktima hanggang sa makumpirma na mayroong 36 na babae. Ang balitang iyon ay nagpabigat sa dibdib ng mga residente. Sa gitna ng karamihan ng mga taong nanonood mula sa malayo, si Kiko ay nakatayo pa rin na may maputlang mukha. Nakakaramdam siya ng pagkakasala, kahit alam niyang hindi siya ang may gawa. Sa tuwing tinitingnan siya ng mga tao, nararamdaman niyang tila sinasabi nila, kung naghinala lang siya noon pa,
marahil ay nailigtas pa ang lahat ng biktima. Ngunit ang tanging magagawa niya ay yumuko. Tanghali nang huminto ang isang sasakyan ng gobyerno sa harap ng bulwagan ng barangay. Mula sa loob, lumabas ang isang batang investigador na nagngangalang Miguel Reyes. Nasa edad 30, matipuno ang katawan at seryoso ang mukha. Kilala na ang kanyang pangalan sa kapulisan bilang isang investigador na masigasig. Itinalaga siya mula mismo sa Maynila upang pamunuan ang kasong ito. Pagpasok pa lamang niya sa barangay, agad na napunta sa kanya ang tingin ang dose-dosenang pares ng mata. May pag-asa, mayroon ding pag-aalinlangan. Nais ng mga residente ng kasagutan, ngunit natatakot silang ang katotohanang lalabas ay mas masakit pa. Si Kapitan Eli ay sumalubong sa kanya na may mainit na ngiti, mahigpit na kinamayan. Maligayang pagdating. Sana'y magdala ng liwanag ang inyong pagdating. Tumango lamang si Miguel. Natutunan na niya noon pa na huwag basta-basta magtiwala sa kabaitan ng tao, lalo na sa isang malaking kaso tulad nito. Matapos ang maikling pag-uusap, dumiretso siya sa palaisdaan. Doon, nanunuot pa rin ang masangsang na amoy. Kahit na marami ng tubig ang naalis, ipinapakita ng kulay kapeng putik ang mga natirang tela, buto at bahagi ng katawan na hindi pa naiaangat. Pinigilan ni Miguel ang kanyang hininga gamit ang maskara, ngunit nanatiling matalas ang kanyang mga mata sa pagmamasid. Madalas na siyang makakita ng mga kaso ng pagpatay, ngunit ang ganito karaming bilang ay talagang hindi kapanipaniwala. Sa gilid ng palaisdaan, nakita niya ang isang binatilyong nakaupo ng matamlay. Isang residente ang bumulong, iyan si Kiko, ang unang nakakita ng bangkay. Lumapit si Miguel at umupo sa tabi niya. Ikaw ang unang nakakita. Ikwento mo sa akin mula sa simula. Tumango si Kiko. Nanginginig ang kanyang boses habang nagkukwento. Ikinuwento niya kung paanong ang kawayan na ginamit niya sa paghahalo ng patuka ay humila sa isang tela na konektado sa isang braso ng tao. Nakinig si Miguel ang hindi pumuputol, nararamdaman niya ang sinseridad at takot ni Kiko. Malinaw na hindi ang binatilyo ang salarin, kundi isang saksi at biktima ng trauma. Matapos ang pag-uusap, muling naglakad si Miguel patungo sa mga body bag. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niyang kailangan niyang buksan ang isa sa mga ito. Sinubukan siyang pigilan ng tauhan ng forensic, ngunit nagpumilit siya. Nang bumukas ang zipper at makita ang mukha ng biktima, tila nanigas ang katawan ni Miguel. Sa kanyang harapan ay nakahandusay ang isang babaeng nasa katanghalian ng kanyang buhay na may mahabang buhok. Nasira ang kanyang mukha dahil sa putik, ngunit kilala pa rin niya ang mga guhit nito. Biglang bumalik ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Iyon ang kanyang ina, si Elena, na nawala noong siya ay nasa elementarya pa lamang. Umatras si Miguel, sumisikip ang dibdib, tumulo ang mga luha kahit sinusubukan niyang pigilan. Inay, mahinang bulong niya. Nagtatakang tumingin ang kanyang kasama at nagtanong, kilala niyo po ba ang biktimang ito? Pinunasan ni Miguel ang kanyang mukha, sinusubukang kontrolin ang sarili. Hindi pa ako sigurado, pero kamukhang-kamukha niya ang nanay ko. Natahimik ang paligid. Walang sinuman ang nag-akala na ang investigador na ipinadala ay may personal na koneksyon pala sa kaso. Ngunit, mabilis na tumayo ng tuwid si Miguel. Nanginginig ngunit matatag ang kanyang boses. Ano man ang mangyari, mananatili akong propesyonal. Pero simula sa sandaling ito, ang kasong ito ay personal ko na ring usapin. Mula noon, nagsimula siyang magtrabaho ng mas masigasig kaysa dati. Kinolekta niya ang mga ulat ng mga nawawalang tao sa Rizal at mga kalapit na lugar sa loob ng nakalipas na 10 taon. Isa-isang tinugma ang mga pangalan sa pagkakakilanlan ng mga bangkay. Natuklasan niyang maraming lumang ulat ang hindi kailanman inaksyonan. Lahat ng biktima ay babae, karamihan ay mula sa mga simpleng pamilya na nawala sa paligid ng mga terminal, palengke, o mga madidilim na kalsada. Tila may isang taong sadyang naghahanap ng mga madaling target. Sa kanyang kwaderno, gumuhit si Miguel ng mga bilog at linya. Lahat ng pangalan at lokasyon ng pagkawala ng mga biktima ay magkakaugnay, at ang dulo ng lahat ay laging tumuturo sa Barangay San Isidro. Tila ang barangay na ito ay naging isang tahimik na libingan para sa madilim na paglalakbay ng dose-dosenang babae. Dumating ang gabi, mag-isang nakatayo si Miguel sa gilid ng palaisdaan. Isang kalahating buwan ang nakasabit ng maputla sa kalangitan.
Ang malamig na hangin ay nagdala ng amoy ng lansa na tumatagos. Tinitigan niya ang putik na tila kumukulo pa rin na para bang hindi pa tapos magsalita ang palaisdaan. Sa kanyang puso, nangako siya, "Inay, hahanapin ko kung sino ang gumawa nito at titiyakin kong magbabayad sila." Nayanig ang kanyang dibdib sa sumpang iyon. Hindi niya alam na ang simpleng pangakong iyon ay magdadala sa kanya sa isang malaking sabwatan na kinasasangkutan ng mga maimpluwensyang tao, maging ang mga matagal nang iginagalang. Ang malamig na barangay San Isidro ay naging entablado na ngayon ng labanan sa pagitan ng katotohanan at kabulukan. Sa mga sumunod na araw, hindi na naging pareho ang barangay San Isidro. Bawat kalsada ay tila nagtatago ng takot. Bawat sulok ng baryo ay puno ng bulungan. Bihira nang lumabas ang mga residente sa gabi. Ang mga batang karaniwang naglalaro ng taguan ay pinagbawalan na ng kanilang mga magulang na lumapit sa bukirin. Tanging ang tunog ng musika mula sa isang lumang radyo sa isang tindahan ang sumusubok na magbigay aliw, ngunit mabigat pa rin ang pakiramdam. Sa pansamantalang istasyon ng imbestigasyon sa bulwagan ng barangay, tinitigan ni Miguel Reyes ang tumpok ng mga ulat sa kanyang harapan. May dose-dosenang pangalan ng mga kabataang babae na nawawala. Ang ilan ay mula sa Rizal, ang iba ay mula sa Laguna, at mayroon pang nakatalang mula sa Quezon. Lahat sila ay naglaho ng walang bakas. Minarkahan niya ang mga ulat gamit ang pulang panulat, gumuhit ng mga linya sa pagitan ng mga pangalan ng biktima at ng huling lokasyon kung saan sila nakita. Habang lalo niyang sinusuri, isang pattern ang lumitaw. Lahat ng biktima ay nawala sa loob ng isang tiyak na radius mula sa barangay San Isidro. Tila may isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanila patungo sa iisang lugar. Si Kiko, ang binatilyong unang nakakita ng bangkay, ay dumating sa istasyon na may mukhang balisa. Yumuko siya at marahang nagsalita, "Sir, may gusto po akong ikwento." Tumingin si Miguel at sinabihan siyang umupo. Huminga ng malalim si Kiko bago magsalita muli. "Naaalala ko po, ilang beses bago lumitaw ang masangsang na amoy, may isang malaking truck na pumapasok sa barangay tuwing gabi. Hindi po iyon nakikita sa umaga. Laging tahimik na dumarating." Kumunot ang noo ni Miguel. "Alam mo ba kung kanino ang truck na iyon?" Umiling si Kiko at idinagdag, "Hindi ko po alam, pero minsan ko pong nakita ang driver na kausap ang isang taong kamukha ng tauhan ni Kapitan Eli." Nayanig ang dibdib ni Miguel sa pangalang iyon. Si Eli ay isang taong iginagalang, laging naroroon sa mga pagdiriwang ng barangay, at kilala sa kanyang pagiging palangiti. Posible kayang sangkot siya. Hindi dapat magpadalos-dalos si Miguel, ngunit sinasabi ng kanyang instinct bilang investigador na napakahalaga ng impormasyong iyon. Tinapik niya ang balikat ni Kiko. "Salamat. Huwag mo itong ikukwento kahit kanino, maaaring mapanganib." Kinagabihan, nagpa siya si Miguel na magbantay. Umupo siya sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada medyo malayo sa daan ng barangay. Isang kalahating buwan ang nagbibigay ng madilim na liwanag at ang malamig na hangin ay tumatago sa buto. Eksaktong hating gabi may nakita siya. Isang kulay abong truck ang dahan-dahang umandar. Nakadikit ang mga ilaw nito. Huminto ang truck malapit sa isang lumang bodega na matagal nang hindi ginagamit. Pagkatapos ay bumaba ang dalawang lalaki at binuksan ang likurang pinto. Mula sa malayo, narinig ni Miguel ang tunog ng pagbagsak ng metal. Pagkatapos, mahinang narinig ang isang pigil na iyak. Kumabog ang kanyang puso. Mayroon pang buhay na biktima. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na isinara ng isa sa mga lalaki ang pinto. Muling umandar ang truck paalis ng barangay. Pinaandar ni Miguel ang makina at sinundan ito mula sa isang ligtas na distansya. Ngunit hindi nagtagal, isang motorsiklo na may dalawang lalaking nakahelmet ang lumapit mula sa likuran at tinutukan ng maliwanag na ilaw ang kanyang sasakyan. Agad na pinatay ni Miguel ang kanyang ilaw at lumiko sa gilid ng palayan. Alam niyang sinusubaybayan siya. Dahil alam niyang halos mabisto na ang kanyang pagmamanman, pinili niyang huminto. Kahit nabigo siyang mahuli ang truck ng gabing iyon, nakakuha si Miguel ng bagong katiyakan. Hindi ito tungkol sa ritual. Ito ay isang sindikato ng human trafficking. Ang mga babae ay dinukot, ang ilan ay ipinagbili, at ang iba ay itinapon sa palaisdaan kapag itinuturing na hindi nakapakipakinabang. At ang barangay San Isidro ay ginawang tapunan.
Kinabukasan, ipinatawag ni Miguel si Mang Lando, ang may-ari ng palaisdaan. Sa pagod na mukha, mahinang sinabi ni Mang Lando, "Isa lang po akong magsasaka, sir. Sa gabi, natutulog po ako sa bahay. Kung may nagtapon ng kung ano sa palaisdaan, hindi ko po alam. Inaamin ko pong nitong mga nakaraang araw, maraming nagrereklamo sa amoy, pero akala ko po ay ordinaryong putik lang." Tinitigan siya ng malalim ni Miguel. Ang kilos ng kanyang katawan ay tila taos-puso, mas mukhang biktima ng sitwasyon kaysa sa salarin. Ngunit bilang isang investigador, hindi maaaring isara ni Miguel ang anumang posibilidad. Tanghali, nakipagkita si Miguel kay Kapitan Eli. Umupo sila sa opisina ng barangay na may mga dingding tabla. Ang sikat ng araw ay tumatago sa maliliit na siwang. Ngumiti si Kapitan Eli nang magiliw tulad ng dati. Tinanong ang progreso ng investigasyon sa isang tono na puno ng pakikiramay. "Ang kasong ito ay dumudurog sa aking puso," sabi ni Kapitan Eli. "Nasira ang pangalan ng ating barangay. Pakiusap, hulihin niyo agad ang may gawa." Tumango lamang si Miguel. Ang mga salita ni Kapitan Eli ay matamis pakinggan, ngunit may isang bagay na bumabagabag. Ang kanyang mga mata ay masyadong kalmado, ang kanyang ngiti ay masyadong perpekto, na para bang siya ay gumaganap lamang ng isang papel. Nang gabing iyon, isinulat ni Miguel sa kanyang maliit na kwaderno, may isang kahina-hinalang track, may iyak mula sa loob, may pagkakasangkot ng isang taga-barangay. Lahat ng bakas ay tumuturo sa isang organisadong sindikato. Isinara niya ang kwaderno at tumingin sa labas ng bintana. Mabigat ang kanyang puso, ngunit lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Malinaw na ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa mga bangkay sa palaisdaan ng Hito. Ito ay tungkol sa organisadong krimen na sumusubok magtago sa likod ng magiliw na mukha ng isang lider ng komunidad. Makulimlim ang kalangitan sa tanay ng tanghaling iyon. Ang mahalumigmig na hangin ay tila nagpipigil ng isang bagay na malapit ng bumuhos. Sa istasyon ng investigasyon, ang pisara ay puno ng mga pulang guhit at pangalan ng mga biktima. Matagal na nakatayo si Miguel habang tinititigan ito. Dalawang pangalan ang isinulat ng mas makapal kaysa sa iba, Kapitan Eli at Don Ricardo Vargas. Alam niyang kung gusto niyang pabagsakin si Kapitan Eli, ang kapitan ng barangay na iginagalang ng mga residente, kailangan niya munang alamin kung sino si Don Ricardo, ang malaking negosyante na matagal nang naririnig bilang isang anino lamang. Sa isang simpleng pagbabalak kayo, suot ang isang itim na jacket at lumang sombrero, nagtungo si Miguel sa Maynila ng gabing iyon. Nakihalubilo siya sa karamihan sa isang peryahan, mga kumikislap na ilaw, tunog ng videoke, amoy ng barbecue, at inihaw na mais na naghahalo sa hangin. Ngunit, ang mga mata ni Miguel ay hindi abala sa paghahanap ng aliw, kundi sa pagmamasid sa bawat kilos ng mga kahina-hinalang tao. Isang impormante na nakilala niya sa isang kainan ang nagbigay ng pahiwatig. Ayon sa kanya, madalas mag-ayos ng mga lihim na pagpupulong si Don Ricardo sa ilalim ng pagkukunwaring kalakalan ng mga produktong agrikultural sa isang lumang bodega malapit sa istasyon ng tren. "Mag-ingat ka," bulong ng impormante. Madulas si Don Ricardo. Marami ng pulis ang sumubok na hulihin siya, pero laging bigo. Tumango si Miguel kahit na lalong uminit ang kanyang damdamin. Madulas man o hindi, lahat ng tao ay nag-iiwan ng bakas. Nang gabing iyon, lumapit siya sa bodega na tinutukoy. Mula sa malayo, ilang mamahaling sasakyan ang nakaparada. Ang madilim na ilaw ay nagbibigay liwanag sa malaking pintuan na bakal. Ilang lalaking nakapormal na damit ang naglalakad-lakad. Ang ilan ay may dalang itim na maleta. Nagtago si Miguel sa likod ng isang lumang container. Inilabas niya ang isang maliit na kamera mula sa kanyang bulsa, kinukunan ang lahat ng makukuha. Biglang isang malaking lalaki ang lumabas mula sa isang itim na kotse. Matigas ang kanyang mukha, maayos na nakasuklay ang kanyang buhok. Iyon si Don Ricardo. Hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay isang taong kilalang-kilala ni Miguel, si Kapitan Eli. Mahigpit silang nagkamayan at bahagyang tumawa bago pumasok sa bodega. Kumabog ang puso ni Miguel. Ang tanawin na iyon ay parang buhay na ebidensya na lahat ng kanyang hinala ay totoo. Ngunit alam niyang hindi sapat ang mga larawan lamang. Kailangan niyang malaman ang nilalaman ng kanilang pag-uusap. Maingat siyang lumapit sa gilid ng bodega, kung saan may bitak ang pader.
Mula sa isang maliit na siwang, narinig niya ang bahagi ng usapan. Tama na ang bilang, sabi ng malalim na boses ni Don Ricardo. Aalis ang barko sa susunod na linggo. Kung walang aberya, lahat ng produkto ay makakarating sa destinasyon. Sumagot si Kapitan Eli ng mahinahon. Mabuti. Ligtas na ang barangay ko. Nagtitiwala sa akin ang mga tao, walang naghihinala. Hindi na rin magagamit ang palaisdaan na iyon. Maghahanda tayo ng ibang lugar. Napigil ang hininga ni Miguel. Ang salitang produkto ay malinaw na hindi tumutukoy sa mga bagay na walang buhay. At ang pangungusap tungkol sa palaisdaan ay nag-ugnay sa lahat ng palaisipan. Ang palaisdaan ng hito ay isang palabas lamang, isang lugar para itapon ang mga biktimang hindi nakapakipakinabang. Ngunit biglang may isa pang boses na narinig. May isang pulis na nagsisimula ng mga amoy. Ang pangalan niya ay Miguel Reyes. Natigilan si Miguel nang marinig ang kanyang pangalan. Maikli namang tumawa si Don Ricardo. Hayaan mo siya. Kung masyado siyang lumapit, aalisin natin siya. Malamig na pawis ang tumulo sa likod ni Miguel. Nalaman niyang nakikipaglaro siya sa apoy. Isang maling hakbang at maaari siyang mawala ng walang bakas. Dahan-dahan siyang umatras, sinusubukang lumayo sa bodega nang hindi gumagawa ng ingay. Pagbalik sa istasyon, isinulat ni Miguel ang lahat ng detalye sa kanyang kwaderno. Ngunit, hindi niya ikinuwento ang resulta ng kanyang pagmamanman sa maraming tao, tanging sa kanyang pinagkakatiwala ang hepe sa Maynila. Alam niyang malawak ang network ni Don Ricardo. Maaaring may isang tagaloob na maglalabas ng impormasyon. Kinabukasan, isang binatilyo mula sa barangay ang humahangos na dumating sa istasyon. Maputla ang kanyang mukha, hinihingal. Sir, nakita ko po ulit yung kulay abong truck. Huminto po malapit sa isang abandonadong bahay sa tabi ng bukid. Pumasok po sandali ang driver tapos lumabas na nagmamadali. Hinala ko po, may tinatago sila doon. Agad na tumayo si Miguel. Kasama ang dalawang kasamahan, nagtungo sila sa abandonadong bahay. Mula sa labas, mukha itong ordinaryo. Ang mga pader ay nilulumot, ang bubong ay butas-butas. Ngunit pagbukas ng pinto, sumalubong ang amoy ng kulob na maihalong amoy ng gamot na pampatulog. Sa loob, natagpuan nila ang isang lumang banig, mga lubid, tela na pantakip sa bibig, at mga bote ng pampakalma na nagkalat. Ang mga bakas ng paa sa lupa ay basa pa. Transit House, bulong ni Miguel. Dito dinadala ang mga biktima bago ilabas ng barangay. Samantala, isang ina na may mukhang puno ng kulubot ang lumapit. Pula ang kanyang mga mata dahil sa madalas na pag-iyak. Nagmakaawa siya na may nanginginig na boses. Sir, pakiusap, hanapin niyo ang anak ko. Ang pangalan niya ay Rina. 2 linggo na po siyang nawawala. Sabi ng mga tao, nagtanan pero alam kong hindi. Noong huling gabi, nakita kong sinundo si Rina ng isang itim na kotse. Hindi ko alam kung sino ang nasa loob, pero narinig ko ang boses ng isang taong kamukha ng boses ni Kapitan Eli. Natahimik si Miguel, kumukulo ang kanyang dugo. Muli na namang lumitaw ang pangalan ni Kapitan Eli. Hinawakan niya ang kamay ng babae ng marahan. Huminahon po kayo, Nay. Gagawin po namin ang lahat. Ngunit sa kanyang puso, lalong nag-alab ang kanyang determinasyon. Nang gabing iyon, sa maliit na istasyon na may ilaw mula sa gasera, tinitigan ni Miguel ang malaking mapa sa mesa. Ang mga pulang linya ay nag-ugnay sa mga pangalan ng biktima sa mga madidilim na tuldok sa paligid ng Rizal. Nayanig ang kanyang puso, galit na maihalong personal na sakit. Alam niyang habang lalo siyang naghuhukay, lalong lumalaki ang panganib na naghihintay sa kanya. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi siya atras. Ang gabi ay lalong naging nakakatakot sa barangay San Isidro. Ang malakas na hangin mula sa Sierra Madre ay nagpagaspas sa mga dahon ng kawayan na parang mga lihim na bulong. Nakaupo si Miguel sa beranda ng istasyon, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan sa tahimik na daan ng barangay. Mula nang mabanggit ang kanyang pangalan sa lihim na usapan ni Don Ricardo at Kapitan Eli, alam niyang hindi na marami ang kanyang oras. Ang hinalang iyon ay napatunayan 2 araw matapos ang pagmamanman sa bodega. Isang serye ng mga kakaibang pangyayari ang sinapit niya. Una, ang gulong ng kanyang sasakyan ay na-flat na may matalas na hiwa na parang sinadyang laslasin.
Pangalawa, nang umuwi siya sa kanyang simpleng inuupahang bahay sa Tanay, nakita niya ang isang brown na sobre na nakasiksik sa ilalim ng pinto. Ang laman ay isang piraso lamang ng papel na may maikling sulat, "Tumigil ka, o ang bangkay mo ang susunod na magiging laman ng palaisdaan." Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang papel, bumilis ang kanyang hininga. Malinaw ang banta. Hindi ito biro. Ngunit sa halip na matakot, lalong tumigas ang kanyang determinasyon. Nang sumunod na gabi, habang binabagtas niya ang isang madilim na daan patungo sa bukid upang suriin ang isang ulat mula sa mga residente, isang motorsiklo ang biglang lumapit mula sa likuran. Umugong ang tambutso, tumutok ang maliwanag na ilaw. Dalawang lalaking naka-helmet ang lumitaw. Isa sa kanila ay iwinasiwas ang isang itak. Sa isang mabilis na kilos, ibinagsak ni Miguel ang manibela ng kanyang motorsiklo patungo sa pilapil. Dumulas ang gulong. Halos tumilapon ang kanyang katawan, ngunit nagawa niyang gumulong para umiwas. Bumalik ang dalawang lalaki upang muling umatake, ngunit ang tunog ng sirena ng patrol mula sa malayo ay nagpatakas sa kanila. Tumayo si Miguel na may duguan na tuhod, hinihingal, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Nagsisimula na silang magpanik, bulong niya. Iyon ay senyales na masyado na akong malapit. Kinabukasan, ipinatawag niya si Kiko sa istasyon. Nagulat ang binatilyo nang makita ang sugat sa braso ni Miguel. "Sir, sinubukan po ba kayong patayin?" Tumango si Miguel. "Mula ngayon, huwag kang maglalakad mag-isa sa gabi. Kung may lumapit sa iyong estranghero, tawagan mo agad ako. Maaari nilang puntiryahin ang sinumang malapit sa akin." Lumunok si Kiko, maputla ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang tingin ay puno ng katapangan. "Sige po, sir. Hindi po ako aatras." Samantala, isang bagong ulat ng intelligence ang dumating mula sa Maynila. Natuklasan ng team ang isang malaking transaksyon sa pagitan ng mga bank account ni na Kapitan Eli at Don Ricardo Vargas ilang araw lamang bago matagpuan ang mga bangkay. Napakalaki ng halaga na tinakpan ng mga tala para sa pagpapaunlad ng barangay. Ngunit ang pondo na iyon ay hindi kailanman pumasok sa opisyal na ulat ng budget. Matagal na tinitigan ni Miguel ang ebidensya. Lalong luminaw na magkasabwat ang dalawa sa sindikato ng human trafficking. Ngunit alam din niyang habang lalo niyang binubuksan ang lihim na ito, lalong lumalaki ang banta na nag-aabang sa kanya. Si Don Ricardo ay may pera, si Kapitan Eli ay may kapangyarihan, at pareho silang may mga taong handang gawin ang lahat. Nang gabing iyon, umupo si Miguel sa kanyang inuupahang bahay, habang tinititigan ang larawan ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay ngunit matatag ang kanyang boses. "Sinubukan na nila akong takutin pero hindi ako aatras. Kahit ang buhay ko ay hindi mahalaga, ang mahalaga ay mabuksan ang katotohanan ito." Biglang nabasag ang salamin ng bintana ng kanyang bahay. Isang malaking bato ang ibinato mula sa labas, gumawa ng malakas na ingay. Tumakbo si Miguel palabas, ngunit isang anino lamang ng isang tao ang nakita niyang naglaho sa dilim. Sa bato ay may nakataling isa pang mensahe, "Hindi mo kailanman magagalaw si Kapitan Eli." Lahat ng tao sa barangay na ito ay nasa kamay niya. Nag-init ang mga mata ni Miguel sa galit. Nalaman niyang ang mensaheng iyon ay hindi lamang isang banta, kundi isang panunuya. Talagang may malaking impluwensya si Kapitan Eli. Maraming residente pa rin ang nagtatanggol sa kanya, dahil ang nakikita lamang nila ay ang mapagbigay na panig na ipinapakita niya. Ngunit habang lalo nilang sinusubukang pigilan siya, lalong nakumbinsi si Miguel na nasa tamang landas siya. Kinabukasan, gumawa siya ng isang matapang na hakbang. Hiniling niya sa central office na palawakin ang investigasyon sa mga kumpanyang pag-aari ni Don Ricardo sa paligid ng Rizal at Metro Manila. Mula sa paunang ulat, maraming kumpanya ang palabas lamang. May mga bodegang walang laman, mga peking address, o maliliit na negosyong ginagamit para sa money laundering. Isang kumpanya ng logistic ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang ruta ng kanilang mga padala ay laging dumadaan sa Barangay San Isidro. Agad na naunawaan ni Miguel na doon itinatago ang distribusyon ng mga biktima. Ngunit, alam din niyang habang lalo siyang lumalapit sa sentro ng sindikatong ito, lalong malaki ang panganib na darating. Nang gabing iyon, isinulat niya sa kanyang kwaderno. "Ngayong araw, nakaligtas ako sa isang atake,
ngunit alam kong simula pa lang ito. Kung magpapabaya ako kahit kaunti, maaari akong maging susunod na biktima. Ngunit, hindi ako titigil dahil ang katotohanan ay masyadong mahalaga para ibaon kasama ng mga bangkay sa ilalim ng palaisdaan. Sa labas, ang mahabang tahol ng aso ay bumasag sa katahimikan ng gabi, na para bang nagpapahiwatig na ang panganib ay lalong lumalapit, nag-aabang sa bawat hakbang niya. Kinaumagahan, bahagyang nag-iba ang hangin sa barangay San Isidro. Matapos ang isang linggong puno ng tensyon, mas maliwanag ang sikat ng araw. Muling humuni ang mga ibon sa mga pilapil. Ngunit, alam ni Miguel na hindi kayang burahin ng sikat ng araw ang panganib na patuloy na nag-aabang. Isang mabilis na yapak ang narinig sa istasyon. Isang lalaking maayos ang pananamit na may itim na leather jacket ang pumasok at ipinakita ang kanyang pulisgi. Ako si Agent Marco Cruz mula sa National Bureau of Investigation, sabi niya habang inilahad ang kanyang kamay. Itinalaga ako upang suportahan ang investigasyong ito. Ang impormasyong natuklasan mo tungkol kina Kapitan Eli at Don Ricardo ay nakarating na sa Maynila. Hindi maaaring manahimik na lang ang aming mga nakatataas. Tinanggap ni Miguel ang kanyang kamay, nakaramdam ng kaunting ginhawa. Sa wakas, kumilos na ang FB. Tumango si Marco. Pero hindi lahat ay naniniwala. May mga paksyon na tumatanggi. Marahil ay naimpluwensyahan na ng pera ni Don Ricardo. Kaya mas mabigat ang ating tungkulin. Hindi lang magbunyag ng ebidensya, kundi tiyakin na hindi ito mawawala sa daan. Natigil ang kanilang usapan nang dumating si Kiko na may mukhang puno ng panik. Hinihingal, basa ng pawis ang kanyang damit. Sir, nakita ko po ulit yung kulay abong truck. Pero ngayon, huminto malapit sa abandonadong bahay sa tabi ng bukid, tapos pumasok sandali. Hinala ko po, may tinatago sila doon. Mabilis na tumingin si Miguel. Tumango si Marco. Kailangan nating tingnan. Tahimik silang tatlo na nagtungo sa lokasyon. Ang abandonadong bahay ay matagal nang walang nakatira. Butas-butas ang bubong, nilulumot ang mga pader. Mula sa labas, mukhang tahimik. Ngunit nang itulak ang pinto, sumalubong ang amoy ng kulob na maihalong amoy ng gamot na pampatulog. Sa madilim na silid, may isang lumang banig, mga lubid, tela na pantakip sa bibig, at mga bote ng pampakalma na nagkalat. Ang mga bakas ng paa sa lupa ay basa pa. Transit house, bulong ni Miguel na may mabigat na boses. Dito muna dinadala ang mga biktima bago ilabas ng barangay. Tinakpan ni Kiko ang kanyang bibig. Maputla ang kanyang mukha. Diyos ko po. Totoo nga, hindi lang tapunan ang barangay natin, kundi hintuan din nila. Agad na kinunan ni Marco ang lahat ng ebidensya gamit ang kanyang cellphone. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Kung matuklasan ito ng mga residente, baka linisin ito ng mga tauhan ni Kapitan Eli bago pa tayo makakilos. Habang papalabas sila sa abandonadong bahay, isang ina ang humahangos na lumapit. Puno ng kulubot ang kanyang mukha, pula ang kanyang mga mata dahil sa madalas na pag-iyak. Sir, nanginginig ang kanyang boses. Pakiusap, hanapin niyo po ang anak ko, si Rina. Nawawala po siya 2 linggo na. Sabi ng mga tao, nagtanan pero alam kong hindi totoo. Tinitigan siya ni Miguel ng marahan. Nay, may nakita po ba kayo bago mawala si Rina? Dahan-dahang tumango ang babae. Noong huling gabi, nakita kong sinundo si Rina ng isang itim na kotse. Hindi ko alam kung sino ang nasa loob, pero narinig ko ang boses ng isang taong kamukhang-kamukha ng boses ni Kapitan Eli. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Tumingin ng matalim si Kiko habang kumukulo ang dugo ni Miguel. Muli na namang lumitaw ang pangalan ni Kapitan Eli. Huminahon po kayo, Nay. Gagawin po namin ang aming makakaya, sabi ni Miguel habang hinahawakan ang kamay ng babae. Ngunit sa kanyang puso, nangako siyang hindi siya titigil hanggat hindi nabubunyag ang katotohanan. Pagbalik sa istasyon, binuksan ni Marco ang kanyang laptop. Ipinakita niya ang bagong datos. Sinusubaybayan namin ang isa sa mga kumpanya ng logistic ni Don Ricardo. May mga tala ng padala na may kakaibang code. Hindi makatuwiran kung para lang sa ordinaryong kargamento. Ang nakapagtataka, bawat code ng padala ay laging tumutugma sa petsa ng mga ulat ng nawawalang tao sa paligid ng Rizal at Laguna.
Lumapit si Miguel, kumunot ang kanyang noo. Kaya tinatakpan nila ang pagpapadala ng tao gamit ang mga peking tala. Tama, sagot ni Marco. At lahat ng rutang iyon ay dumadaan sa bodega malapit sa istasyon ng tren na nakita mo noon. Iyon ang kanilang sentro ng operasyon. Isinara ni Miguel ang kanyang kwaderno ng malakas. Kung ganoon, hindi tayo maaaring maghintay na lang. Kailangan nating magplano para pasukin ang bodega na iyon. Nandoon ang susi ng lahat. Si Kiko, na kanina pa nakikinig, ay nagsalita na may matatag na boses. Kung kailangan niyo po ng tulong, handa po ako. Hindi man ako pulis, pero anak po ako ng barangay na ito. Ayaw kong patuloy na madungisan ang pangalan ng aming lugar. Matagal siyang tinitigan ni Miguel. Alam niyang bata pa si Kiko at puno ng panganib kung isasama. Ngunit, ang katapangan ng binatilyo ay taos puso, nagmula sa pagmamahal sa kanyang sinilangang lupa. Sige, Kiko. Pero tandaan mo, huwag kang kikilos ng mag-isa. Maaari kang maging mata at tainga namin, pero ang kaligtasan mo pa rin ang pinakamahalaga. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, hindi naramdaman ni Miguel na nag-iisa siya. Mayroon na siyang si Marco, isang ahente ng SBA na matapang na lumalaban sa sistema, at si Kiko, isang binatilyo mula sa barangay na handang isugal ang buhay para sa katotohanan. Ngunit, alam din niyang habang dumarami ang kanyang mga kakampi, lalong lumalaki ang panganib. Dahil sina Don Ricardo at Kapitan Eli ay hindi mananahimik. Gaganti sila at ang ganting iyon ay maaaring tumama sa sinuman. Sa labas, tumunog ang isang maliit na kampana sa istasyon ng tanod. Senyales na lampas na ng hating gabi. Tinitigan ni Miguel ang malaking mapa sa mesa. Ang mga pulang linya ay nag-uugnay sa mga pangalan ng biktima sa mga madidilim na tuldok sa mapa ng Rizal. Mahina ngunit puno ng determinasyon ang kanyang boses. Bukas, magsisimula tayo ng bagong hakbang. Sa pagkakataong ito, sila ang dapat matakot, hindi tayo. Ang gabi sa barangay San Isidro ay tila mas madilim kaysa karaniwan. Tinakpan ng makakapal na ulap ang kalangitan. Paminsan-minsan lamang may kidlat na gumuguhit mula sa direksyon ng Sierra Madre. Si Detective Miguel Reyes ay nakaupo kasama si Agent Marco Cruz at Kiko sa maliit na istasyon na pinailawan ng gasera. Sa harap nila ay nakalatag ang isang malaking mapa na may mga pulang bilog sa ilang mga punto. Ang sentro ng kanilang atensyon ng gabing iyon ay isang lumang bodega malapit sa riles ng tren. Ayon sa datos na nakalap ni Marco, matagal nang nakatalang walang laman ang bodega. Ngunit, ang mga tala ng logistik ay nagpapakita ng regular na aktibidad, at bawat petsa ay laging tumutugma sa mga ulat ng nawawalang tao. Lahat ng pahiwatig ay tumuturo doon. Kailangan nating tiyakin, sabi ni Marco habang tinuturo ang mapa. Kung totoo na ginagamit ang bodega para ikulong ang mga biktima, magkakaroon tayo ng gintong ebidensya. Lumunok si Kiko, nanginginig ang kamay habang hawak ang isang flashlight. Kung totoo, ibig sabihin, direkta nating haharapin ang mga tauhan ni Don Ricardo. Tinitigan ni Miguel ang binatilyo at tinapik ang kanyang balikat. Kailangan mo lang magbantay mula sa labas. Huwag kang papasok. Kami na ni Marco ang bahala sa loob. Bandang hating gabi, kumilos sila. Tahimik ang daan ng barangay, tanging ang tunog ng mga palaka at kuliglig ang nag-ingay. Isang ambon ang bumagsak, nagpadula sa lupa. Ang bodega ay nakatayo ng matatag sa dilim. Natutuklap na ang pintura sa mga pader, kinakalawang na ang mga pintuang bakal. Ngunit sa tabi nito, dalawang truck ang nakaparada na may maliit na ilaw na nakatutok sa pinto. Ilang lalaking malalaki ang katawan ang nagbabantay. Malinaw na nakikita ang mga baril sa kanilang mga baywang. Nakakabaliw ito, bulong ni Kiko na may maputlang mukha. Tayo lang tatlo laban sa mga armadong mafia. Huminga ng malalim si Miguel. Hindi tayo lalaban ngayong gabi. Kukuha tayo ng ebidensya, mga litrato, video, mga numero ng sasakyan. Sapat na iyon para pilitin ang mga otoridad na kumilos ng malawakan. Sumang-ayon si Marco. Ang focus natin ngayong gabi ay impormasyon, hindi labanan. Naghiwalay sila. Umakyat si Kiko sa isang malaking puno malapit sa bakod ng bodega upang magmasid. Samantala, gumapang si Miguel at Marco palapit sa kaliwang pader. Mula sa siwang ng isang bulok na tabla, sumilip sila sa loob.
Ang tanawin na nakita ay nagpabigat sa dibdib ni Miguel. Sa loob ng bodega, ilang babae ang nakaupo sa sahig na may mga kamay na nakatali at bibig na tinakpan ng tela. Maputla ang kanilang mga mukha. Ang ilan ay umiiyak, ang iba ay nakayuko lamang. Isang lalaking mataba ang naglalakad-lakad na may hawak na baril, nagmamasid na may mabangis na tingin. Diyos ko po, bulong ni Miguel. Hindi na ito hinala, totoo na ito. Agad na binuksan ni Marco ang isang maliit na kamera, kinukunan ang bawat detalye. Kailangan nating makuha ang mukha ng mga bantay, numero ng truck, at kalagayan ng mga biktima. Lahat ng ito ay gintong ebidensya. Biglang umandar ang makina ng isang truck. Umigik ang pinto ng bodega. Ilang lalaki ang nagsimulang buhatin ang mga biktima isa-isa papasok sa sasakyan. Mabilis at sanay ang kanilang mga kilos. Nagngalit ang ngipin ni Miguel. Ililipat nila ang mga biktima ngayong gabi. Kung hahayaan natin, maaaring mawala ang bakas, sabi ni Miguel. Pinigilan siya ni Marco. Kalma, kung aatake tayo ngayon, talo tayo sa bilang. Mas mabuting sundan natin sila mula sa malayo. Ngunit iba ang sinabi ng tadhana. Mula sa itaas ng puno, narinig ang tunog ng isang nabaling sanga. Nadulas si Kiko. Halos mahulog ang kanyang katawan. Sapat na ang ingay upang makuha ang atensyon ng mga bantay. Sino yan? Sigaw ng isa sa mga lalaki. Itinutok ang ilaw sa direksyon ng puno. Nagpanik si Kiko at agad na tumakbo. Agad na nagpaputok ng babala ang mga bantay. Ang putok ng baril ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Walang pagpipilian si Miguel at Marco. Tumalon sila mula sa kanilang pinagtataguan, hinila si Kiko na halos mahuli. Naging magulo ang sitwasyon. Sumisigaw ang mga bantay. Nagsimulang umandar ang truck paalis ng bodega. Tumatakas sila, sigaw ni Miguel habang hinahabol. May inilabas si Marco mula sa kanyang bulsa, isang tiklop na pako. Mabilis niyang inihagis ito sa gulong ng truck. Sumabog ang gulong sa harap, umikot ang truck, halos tumaob. Narinig ang mga sigaw ng takot mula sa loob. Ginamit ni Miguel ang pagkakataon, kinunan ng malinaw ang mukha ng isa sa mga bantay. Ngunit, isang bala ang dumaan ilang pulgada lamang mula sa kanyang ulo. Hindi sila maaaring magtagal. Takbo na, sigaw ni Marco. Tumakas silang tatlo sa dilim ng gabi. Hinihingal. Umuulan ng bala sa kanilang likuran. Sa kabutihang palad, ang madulas na daan ay nagpahirap sa mga bantay na humabol. Pagdating sa istasyon, puno ng putik ang kanilang mga katawan. Nanginginig pa rin si Kiko, ngunit nagliliyab ang kanyang mga mata. Nakita ko po ng malinaw, sir. Isa sa mga bantay ay hindi estranghero. Si Berto po iyon, kanang kamay ni Kapitan Eli. Kasama po siyang nagbabantay sa bodega. Natahimik si Miguel. Namutla ang kanyang mukha. Tumingin ng matalim si Marco. Kaya totoo nga, hindi lang alam ng kapitan, kundi nagpadala pa siya ng sarili niyang tao. Sandaling ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata, pagkatapos ay binuksan na may mas matinding determinasyon. Kung ganoon, wala na tayong atrasan. Lahat ng ebidensyang ito ay kailangan nating dalhin agad sa Maynila. Hindi na maaaring magtago sina Kapitan Eli at Don Ricardo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang kapag direkta niyang ginalaw ang interes ni Kapitan Eli, ang ganti na darating ay hindi na simpleng banta lamang. Ang buhay ng sinumang malapit sa kanya ay maaaring maging kapalit. Mabigat ang umaga sa barangay San Isidro. Ang mahalumigmig na hangin matapos ang ulan kagabi ay nagpabigat sa dibdib ng sinumang humihinga. Nakatayo si Miguel sa harap ng bintana ng istasyon, tinititigan ang basang daan. Puno ng plano ang kanyang isipan ngunit puno rin ang pag-aalala. Nakuha na nila ang ebidensya mula sa bodega, ngunit alam niyang hindi mananahimik sina Kapitan Eli at Don Ricardo. Sa mesa, abala si Marco sa pagkopya ng lahat ng video at litrato sa ilang kopya. Nag-iwan siya ng isa sa laptop, isa sa isang maliit na memory card, at isa pa sa isang flash drive na agad niyang itinago sa loob ng kanyang bota. Kailangan nating dalhin ito agad sa Maynila, sabi niya. Kung itatago lang natin dito, maaaring umatake sila anumang oras at burahin ang lahat. Nakaupo si Kiko sa isang silyang kahoy. Pagod pa rin ang kanyang mukha, ngunit nagliliyab ang kanyang mga mata.
Kung maglalakas loob silang umatake, ibig sabihin alam nila kung nasaan tayo. Posible ring alam nila kung sino ang mga kasama natin. Ang mga salitang iyon ay parang isang babala. Hindi nagtagal, umugong ang tunog ng mga motorsiklo. Mula sa likod ng kurtina, nakita ni Miguel ang ilang armadong lalaki na huminto sa harap ng isang tindahan. Hindi sila pumasok, umupo lamang sa kanilang mga motorsiklo, habang matalim na nakatingin sa direksyon ng istasyon. Nagsisimula na silang magpadala ng mensahe, bulong ni Miguel. Kumunot ang kanyang noo. Tanghali, isang mensahero ang dumating na may dalang brown na sobre. Ang laman ay isang lumang litrato. Ang mukha ng batang si Miguel, kasama ang isang babaeng may mahabang buhok. Sa likod ng litrato ay may maikling sulat, kung patuloy kang makikialam, susunod ka sa nanay mo. Nanginginig ang kamay ni Miguel. Lumapit si Marco na may kunot na noo. Sino ang babaeng ito? Lumunok si Miguel. Paos ang kanyang boses. Siya ang nanay ko. Nawala siya 20 taon na ang nakalipas. Hindi ko kailanman nalaman kung ano ang nangyari at ngayon ipinadala nila ang litratong ito. Tinakpan ni Kiko ang kanyang bibig, nanlaki ang kanyang mga mata. Baka isa sa mga biktima ang nanay niyo, sir. Hindi sumagot si Miguel. Halos tumulo ang kanyang mga luha, ngunit pinigilan niya. Ang kanyang puso ay parang tinusok ng libu-libong karayom. Matagal na niyang hinala, ngunit ngayon ay lalong naging malinaw na bahagi ang kanyang ina ng madilim na trahedyang kanyang iniimbestigahan. Kinagabihan, umabot sa sukdulan ang tensyon. Isang tunog ng nabasag na salamin ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng istasyon. Isang malaking bato ang ibinato na may nakataling isang piraso ng papel. Umalis ka sa barangay na ito bago mahuli ang lahat. Agad na sinuri ni Marco ang paligid na may maliit na baril sa kanyang kamay. Tinakpan ni Kiko ang pinto sa harap gamit ang kanyang katawan. Ngunit hindi doon natapos ang banta. Ilang minuto pagkatapos, biglang nasunog ang abandonadong bodega sa dulo ng kalsada. Itim na usok ang umakyat sa kalangitan. Nagpanik ang mga residente, nagtakbuhan upang maghanap ng tubig. Alam ni Miguel na hindi ito aksidente. Mensahe iyon mula kay Kapitan Eli na nagpapakita kung gaano siya makapangyarihan. Kahit na isakripisyo ang isang gusali ng barangay para lamang magtanim ng takot. Tama na, sabi ni Miguel na may matatag na tono. Kung mananatili tayong pasibo, patuloy silang mambibigay ng presyon. Bukas, kailangan nating kumilos. Tumingin si Marco sa kanya ng may pag-aalinlangan. Paano tayo kikilos? 3 lang tayo. Sila ay may 12 ng tauhan. Huminga ng malalim si Miguel. Hindi natin kailangan ng maraming tao. Kailangan natin ang katapangan ng mga residenteng sawa na. Sigurado akong habang mas maraming nakakaalam na si Kapitan Eli ay isang halimaw, sasama sila. Kinabukasan, pinuntahan ni Miguel ang bahay ni Aling Nena, ang ina na nawalan ng anak na si Rina. Inanyayahan din niya ang ilang iba pang pamilya na nawalan ng mga miyembro ilang taon na ang nakalipas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pighati, ngunit mayroon ding nakatagong galit na matagal nang pinipigilan. Alam na ng lahat na may mali sa barangay na ito, malakas na sabi ni Miguel. Mga bangkay sa palaisdaan, mga nawawalang anak, nasusunog na bodega, lahat ng bakas ay tumuturo sa isang tao, si Kapitan Eli. Ang tanong, mananahimik pa rin ba kayo? Natahimik ang silid. Pagkatapos ay nagsalita si Aling Nena. Nanginginig ngunit matatag ang kanyang boses. Kung isang pulis na tulad ninyo ay matapang na lumalaban, bakit kami mananahimik? Handa kaming tumulong. Lumitaw ang mga boses ng pagsang-ayon. Ilang kabataang lalaki ang nag-alok na magbantay sa gabi. Nangako ang mga ina na magmamasid sa daan ng barangay at iulat ang kilos ng mga estranghero. Dahan-dahan, sinimulan ni Miguel na bumuo ng isang maliit na kuta, isang pagkakaisa ng mga residente laban sa terorismo. Ngunit ng hapong iyon, mas malupit ang sumunod na ganti. Isang binatilyo mula sa barangay na karaniwang tumutulong sa isang tindahan ay natagpo ang bugbog sarado malapit sa bukid. Puno ng pasa ang kanyang katawan at sa kanyang damit ay may nakadikit na papel na may sulat, ito ang halaga ng pagtataksil. Tumakbo si Kiko sa istasyon dala ang balita. Maputla ang kanyang mukha, nagluluha ang kanyang mga mata.
Sir, sinisimulan na nilang saktan ang mga residente. Kung patuloy tayong mag-udyok, mas marami ang magiging biktima. Kuyom ang kamao ni Miguel, mahigpit na hawak ang larawan ng kanyang ina. Dahil dyan, kailangan nating kumilos agad. Kung hindi, patuloy nilang papatayin ang sinumang itinuturing nilang hadlang. Matagal na tinitigan ni Marco si Miguel at pagkatapos ay tumango ng may determinasyon. Sige, magplano tayo ngayong gabi. Bodega, palaisdaan, kahit ang bahay ni Kapitan Eli ay kailangan nating suriin ng mas malalim. Pero kailangan nating maging handa. Dahil kapag kumilos tayo, wala nang atrasan. Tinitigan ni Miguel ang kanyang dalawang kasama, pagkatapos ay ang mga residenteng nagsimulang dumating sa istasyon upang mag-alok ng tulong. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na nag-iisa siya. Ngunit, alam din niyang sa likod ng lahat ng iyon, isang tunay na panganib ang naghihintay. Mula ngayon, sabi niya na may mabigat na boses, hindi na ito isang simpleng investigasyon. Ito ay isang digmaan laban sa kabulukan na matagal nang sumasakop sa ating barangay. Nang gabing iyon, hindi pa kailanman naging ganito katensyonado ang barangay San Isidro. Tinakpan ng makulimlim na kalangitan ang mga bituin, ang hangin ay siksik na parang nagpipigil ng hininga. Sa maliit na istasyon na ngayon ay mas maraming tao, pinangunahan ni Miguel ang isang maikling pulong kasama si Marco, Kiko, at ilang residenteng matapang na sumama. Mula ngayong gabi, hindi na lang nagbabanta si Kapitan Eli. Sinaktan na niya ang mga residente, sinunog ang bodega, at nagpadala ng mensahe na sinuman ay maaaring maging biktima, malakas na sabi ni Miguel. Kung mananatili lang tayong nagtatanggol, isa-isang masisira ang barangay na ito. Kaya, kailangan nating maglakas loob na lumaban. Nagkatinginan ang mga residente. May takot sa kanilang mga mata, ngunit mayroon ding isang maliit na apoy na nagsisimulang lumaki. Si Aling Nena, na nawalan ng anak na si Rina, ay nagtaas ng kamay. Sir, maaaring hindi kami pulis, pero mayroon kaming mga mata at tainga. Kung kailangan niyo ng balita tungkol sa kilos ng mga tauhan ni Kapitan Eli, kami na ang magmamasid. Tumango si Miguel, nagliliyab ang kanyang mga mata sa paggalang. Malaking tulong iyan. Pero tandaan nyo, huwag kayong kikilos ng mag-isa. Kapag nakakita kayo ng senyales ng panganib, iulat nyo agad. Bandang hating gabi, isang binatilyo ang humahangos na tumakbo sa istasyon. Hinihingal, puno ng pawis ang kanyang mukha. Sir Miguel, may isang pick-up truck na huminto malapit sa bulwagan ng barangay. May dala silang mga baril. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Miguel ang kanyang jacket at ang maliit na baril na lagi niyang dala. Si Marco ay nakatayo na, puno ng kahandaan ang kanyang mukha. Kuyom ang kamao ni Kiko kahit nanginginig ang kanyang katawan. Kasama ang ilang residente, mabilis silang kumilos patungo sa bulwagan ng barangay. Mula sa malayo, isang malaking siga ang nagliliyab, nagbibigay liwanag sa isang grupo ng mga armadong lalaki. Sa gitna nila ay nakatayo si Berto, ang kanang kamay ni Kapitan Eli. Sa isang malakas na boses, sumigaw siya, Miguel, lumabas ka. Kung matapang kang kalabanin si Kapitan Eli, ngayong gabi rin, tatapusin ka namin sa harap ng mga residente. Nakakatakot ang sitwasyon. Ang mga takot na residente ay nagtago sa likod ng mga bahay. Ngunit ang ilan na matapang na ay nagsimulang magtipon sa tabi ni Miguel. May dala silang kawayan, kahoy at maging mga sulo. Sumulong si Miguel ng ilang hakbang. Matatag ang kanyang boses kahit kumakabog ang kanyang puso. Berto, tama na. Mayroon kaming ebidensya sa lahat ng krimen ninyo. Ang palaisdaan, ang bodega, ang mga biktimang iyon, hindi nyo na maitatago pa. Ngayong gabi, hindi lang ako ang kalaban ninyo, kundi ang buong barangay. Isang maliit na sigaw ang narinig mula sa hanay ng mga residente, nagbibigay ng lakas ng loob. Ngumisi si Berto. Ebidensya. Akala mo ba maililigtas ka niyan? Bago pa makarating sa Maynila, ang ulo mo ay ibabaon ko na sa lupang ito. Biglang sumulong ang ilang tauhan, itinutok ang kanilang mga baril. Natigilan ng mga residente, ang ilan ay umatras sa takot. Itinaas ni Miguel ang kanyang kamay, nagbibigay senyas na manatili sila. Bumulong si Marco, kung magkaputukan, protektahan mo ang mga residente hanggat maaari. Ako na ang kukuha ng atensyon nila. Sumiklab ang gulo. Nagliparan ang mga bato, humampas ang mga kahoy, bumasag sa gabi ang tunog ng mga putok.
Narinig ang mga sigaw. Ang apoy mula sa isang sulo ay bumagsak sa dayami, nagpalaki ng apoy. Biglang naging isang larangan ng digmaan ang barangay. Direktang hinarap ni Miguel si Berto. Matindi ang kanilang labanan. Iwinasiwas ni Berto ang isang mahabang tubo. Samantala, sinangga ito ni Miguel gamit ang isang matigas na kahoy na natagpuan niya. Bawat hampas ay halos tumama sa ulo. Bawat atake ay maaaring maging nakamamatay. Si Kiko, kahit bata pa, ay tumakbo upang tulungan ang mga residenteng nahulog. Hinila niya ang isang matandang lalaki sa isang ligtas na lugar at pagkatapos ay bumalik sa gitna ng gulo. Huwag kayong matakot, marami tayo. Kakaunti lang sila, malakas niyang sigaw, nag-aapoy sa diwa ng ibang residente. Nagpaputok si Marco sa hangin, nagbibigay ng isang malakas na babala. Sino mang gustong mabuhay pa, huminto na kayo ngayon din. Ilang tauhan ni Berto ang umatras sa takot. Ngunit nanatili si Berto, puno ng puot ang kanyang mga mata. Umuwal siya kay Miguel. Akala mo mananalo ka sa mga hamak na taong ito. Si Kapitan Eli mismo ang darating at kapag dumating siya, walang makakapagligtas sa iyo. Sa nag-aalab na galit, sa wakas ay nagawang hampasin ni Miguel ang braso ni Berto. Ang mahabang tubo ay nahulog sa lupa. Agad na sumulong ang mga residente at tinalian ang mga kamay ni Berto gamit ang kung anong lubid mayroon sila. Narinig ang isang maliit na sigaw ng tagumpay, ngunit nanatiling nakakatakot ang sitwasyon. Dahil sa malayo, narinig ang tunog ng mga sasakyang papalapit. Ang matatalim na ilaw ay tumago sa madilim na daan ng barangay. Huminga ng malalim si Marco. Iyon na siguro ang mga tauhan ni Don Ricardo. Nagpadala sila ng tulong. Nagsimulang magpanik ang mga residente. Ang ilan ay gustong tumakas, ngunit tumayo ng tuwid si Miguel sa harap nila. Huwag kayong aatras. Lupa natin ito. Kung aatras tayo ngayon, sasakupin nila ang barangay magpakailanman. Itinaas ni Aling Nena ang isang sulo. Hindi na kami tatakbo. Kinuha na nila ang aming mga anak. Pinatay nila ang aming mga asawa. Ngayong gabi, lalaban tayo. Lalong lumakas ang sigaw ng mga residente, kasabay ng lumalaking apoy. Huminto ang mga sasakyan. Dose-dosenang armadong lalaki ang bumaba na may malamig na mukha, handang umatake anumang oras. Naramdaman ni Miguel ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo, ngunit lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Ngayong gabi ay hindi lang tungkol sa ebidensya, kundi tungkol sa dignidad at katapangan. Sa isang malakas na boses, sinabi niya, kung digmaan ang gusto ninyo, ngayong gabi, handa kami. At hayaan nating ang Diyos ang magpasya kung sino ang tama. Ang mga itim na sasakyan na naglalaman ng mga tauhan ni Don Ricardo ay huminto mismo sa harap ng bulwagan ng barangay. Ang kanilang mga ilaw ay tumago sa kadiliman, nagpamutla sa mga mukha ng mga residente. Mula sa loob ay lumabas ang dose-dosenang armadong lalaki, matatag ang kanilang mga hakbang, malamig at walang awa ang kanilang mga mata. Sa unahan, tumayo ng tuwid si Miguel kahit kumakabog ang kanyang dibdib. Sa kaliwa niya, inihanda ni Marco ang kanyang baril. Habang sa likuran niya, nakatayo si Kiko kasama ang mga residente, hawak ang kawayan at mga sulo. Sandaling katahimikan bago ito mabasag ng tunog ng mabagal na palakpak. Mula sa isa sa mga sasakyan ay lumabas ang isang lalaking nakapormal na damit na may malaking tiyan at mukhang puno ng kayabangan. Iyon si Don Ricardo Vargas. Mumisi siya na parabang nanonood ng isang murang dula. Magaling ka rin, Miguel, malakas niyang sabi. Naglakas loob kang gumawa ng ganito kalaking gulo. Pero nakalimutan mo ang isang bagay. May pera ako, at sa bansang ito, kayang bilhin ng pera ang lahat, kasama na ang buhay mo. Sumulong si Miguel, matalim ang tingin. Hindi habang buhay kayang takpan ng pera ang dugong ibinuhos ninyo. Mayroon na kaming ebidensya. Ang bodega ninyo, ang mga truck ninyo, ang mga tauhan ninyo, lahat ay nakunan. Tumawa ng malakas si Don Ricardo. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa gabi. Ebidensya. Kung gusto ko, maaaring mawala ang ebidensyang iyan sa isang iglap. Akala mo ba kung sino ang nagpoprotekta sa akin? Maging si Kapitan Eli ay nasa panig ko. Nang mabanggit ang pangalan ni Kapitan Eli, umugong ang mga residente.
At totoo nga, mula sa likod ng karamihan ay lumitaw ang taong matagal nang iginagalang, si Kapitan Eli. Kalmado ang kanyang mukha, na para bang walang nangyayari. Huwag kayong maniwala sa kanila, sigaw ni Kapitan Eli. Ako ang kapitan ninyo. Lagi ko kayong tinutulungan sa panahon ng anihan, sa mga handaan, kapag kailangan ninyo ng pondo. Gusto lang sirain ng pulis na ito ang ating barangay. Ngunit biglang narinig ang mahinang boses ng isang babae mula sa karamihan. Si Aling Nena iyon. Puno ng luha ang kanyang mukha. Kung ganoon, bakit nawala ang anak ko matapos siyang huling kasama ng mga tauhan mo, Kapitan? Bakit sa tuwing nagtatanong kami, pinapatahimik mo lang kami? Sumunod ang iba pang pamilya. Isa-isang lumitaw ang mga akusasyon. Lahat ng kwentong dating bulong-bulungan lamang ay naging malakas na sigaw. Nagsimulang mawala ang otoridad ni Kapitan Eli. Maputla ang kanyang mukha, ligaw ang kanyang mga mata, naghahanap ng paraan para makatakas. Itinaas ni Marco ang kanyang cellphone, ipinatugtog ang recording mula sa bodega. Malinaw na narinig ang boses ni Berto. Inutos na ni Don Ricardo na ilipat ang mga biktima ngayong gabi. Ayaw nang maghintay. Binasag ng recording ang lahat. Natahimik sandali ang mga residente, pagkatapos ay umugong ang galit na sigaw. Umatras si Kapitan Eli ng ilang hakbang. Puno ng takot ang kanyang mukha. Sumulong si Miguel, diretso ang tingin sa kanyang mga mata. Lahat ay malinaw na. Hindi ka tagapagtanggol ng barangay na ito. Ikaw ang utak ng lahat ng pagdurusa. Ang palaisdaan na iyon, ang bodega na iyon, ang mga inosenteng biktima, lahat ay kagagawan mo. Sinubukang tumakas ni Kapitan Eli, ngunit agad siyang pinalibutan ng mga residente. Samantala, umuwol sa galit si Don Ricardo, nagbigay ng senyas sa kanyang mga tauhan na umatake. Unang putok ang sumabog. Muling nagkaroon ng kaguluhan. Sumigaw ang mga residente, ang ilan ay naghanap ng masisilungan. Ang ilan ay nanatili na may mga sulo at kawayan. Nagtago si Miguel at Marco sa likod ng isang pader, gumanti ng putok sa mga tauhan ni Don Ricardo. Si Kiko, kahit takot, ay tumakbo upang hilahin ang mga sugatang residente sa isang ligtas na lugar. Paos ngunit puno ng determinasyon ang kanyang boses. Huwag kayong aatras, lalabanan natin sila. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang tunog ng mga sirena na papalapit. Ang mga ilaw na asul at pula ay tumago sa gabi. Dose-dosenang armadong pulis ang dumating na may mga tactical vehicle. Ngumiti si Marco ng may ginhawa. Dumating na ang tulong mula sa Maynila. Agad na pinalibutan ng Special Forces ang lugar. Narinig ang malakas na boses mula sa isang megaphone. Lahat ng may armas, ibaba ang inyong mga armas ngayon din. Nang makita ang pagbabago ng sitwasyon, nagpanik ang mga tauhan ni Don Ricardo. Ang ilan ay sumuko, ang ilan ay sinubukang tumakas ngunit agad na nahuli. Si Don Ricardo mismo ay sinubukang pumasok sa kanyang sasakyan upang makatakas. Ngunit mas mabilis si Miguel. Hinarangan niya ito, itinutok ang kanyang baril. Tapos na ang paglalakbay mo dito. Suminghal si Don Ricardo, sinusubukang maging mayabang pa rin. Akala mo nanalo ka na? Kayang ilabas ako ng pera ko sa kulungan anumang oras. Tinitigan siya ni Miguel ng malamig. Hindi sa pagkakataong ito. Dahil bukod sa ebidensya ng iyong mga krimen, alam ko rin kung sino ang biktimang pinakamahalaga sa akin. Itinaas niya ang larawan ng kanyang ina. Isa siya sa kanila at titiyakin kong magbabayad ka ng buo. Agad na pinusasa ng mga pulis si Don Ricardo. Si Kapitan Eli naman ay kinalagkad ng mga residente sa gitna ng plaza. Bugbog sarado ang kanyang mukha, patuloy pa rin siyang sumisigaw upang ipagtanggol ang sarili. Pero wala nang naniniwala. Pagsapit ng umaga, ang barangay San Isidro na kagabi ay puno ng apoy, ay nag-iwan ngayon ng manipis na usok at mga bakas ng kaguluhan. Ngunit sa unang pagkakataon may pag-asa. Sama-samang nakatayo ang mga residente, pinapanood sina Kapitan Eli at Don Ricardo na isinakay sa mga sasakyan ng pulis. Sumabog ang sigaw ng tagumpay, hindi dahil tapos na ang digmaan, kundi dahil sa wakas, tinalo ng katapangan ang takot. Tinitigan ni Kiko si Miguel na may nagniningning na mga mata. Sir, nagtagumpay po tayo. Malaya na ang ating barangay. Tinapik ni Miguel ang kanyang balikat.
Hindi lang ito tagumpay natin, Kiko. Ito ay tagumpay ng mga residenteng naglakas loob na lumaban. Ngumiti si Marco at mahigpit na kinamayan si Miguel. Hindi mo lang nilutas ang isang kaso, Miguel. Iniligtas mo rin ang kinabukasan ng barangay na ito. Tumingin si Miguel sa kalangitan na nagsisimula ng lumiwanag. Hawak pa rin niya ang larawan ng kanyang ina. Dahan-dahang tumulo ang kanyang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pighati. Inay, bulong niya sa kanyang puso. Hindi na sayang ang iyong pagdurusa. Natagpuan ko na ang katotohanan. Pagsapit ng umaga, mas magaan ang hangin sa tanay. Dahan-dahang sumikat ang araw sa likod ng Sierra Madre, nagbibigay liwanag sa mga palayan na basa pa ng hamog. Ang barangay San Isidro na kagabi ay puno ng sigawan ay nag-iwan ngayon ng tunog ng mga manok na tumitilaok at mga yapak ng mga residenteng nagsisimula ng maglakas loob na lumabas ng bahay. Ngunit kahit na mukhang payapa ang kapaligiran, hindi pa rin mapakali ang puso ni Miguel. Nakatayo siya sa harap ng bulwagan ng barangay na ngayon ay opisyal ng istasyon ng pulisya. Dinala na sina Kapitan Eli at Don Ricardo sa lungsod, ngunit alam ni Miguel na hindi pa tapos ang laban. Imposibleng gumuho ang isang ganito kalaking network sa pagkahuli lamang ng 2 tao. Ilang residente ang lumapit, nagdala ng pagkain para sa mga pulis na nagbabantay. Salamat po, Sir Miguel, sabi ng isang matandang lalaki na may nanginginig na boses. Matagal po kaming takot magsalita. Kung hindi po dahil sa inyo, baka nawala na sa mapa ang barangay na ito. Bahagyang humiti si Miguel, tinapik ang balikat ng matanda. Ang tagumpay na ito ay hindi lang dahil sa akin, kundi dahil naglakas loob kayong lumaban. Kung wala ang katapangan ng mga residente, walang saysay ang lahat ng pagsisikap ko. Si Kiko, na kanina pa tumutulong sa pag-aayos ng mga supply, ay lumapit. Pagod pa rin ang kanyang mukha, ngunit nagniningning ang kanyang mga mata. Sir, ngayon po ba ay talagang ligtas na ang ating barangay? Huminga ng malalim si Miguel. Ligtas pansamantala, Kiko. Pero hindi pa natin alam kung gaano kalawak ang network na ito. Marami pang biktimang hindi natatagpuan. May mga bakas pa na kailangang sundan. Sumali si Marco sa usapan. Kagabi, nahuli natin sina Don Ricardo at Kapitan Eli. Pero huwag nating kalimutan, may marami pang ibang pangalan sa mga tala ng pananalapi ni Don Ricardo, mga politiko, negosyante, at maging mga opisyal na tiwali. Kung hihinto tayo dito, maaari nilang baliktarin ang sitwasyon. Naging tensyonado ang mukha ni Kiko. Kaya hindi pa tapos. Hindi pa, mariing sabi ni Miguel. Simula pa lang ito. Tanghali, ilang investigador mula sa NBA ang dumating na may dalang balita. Dahan-dahang natutukoy ang pagkakakilanlan ng 36 na biktima sa palaisdaan ng Hito. Karamihan ay mga kabataang babae na iniulat na nawawala sa paligid ng Rizal, Laguna, at Quezon sa loob ng nakalipas na 10 taon. Ngunit, ilang pangalan ay mula sa mas malalayong lungsod tulad ng Maynila at Batangas. Umupo si Miguel, nag-iisip habang binabasa ang listahan. Humito ang kanyang mga mata sa isang pangalan, Elena. Mahigpit niyang hinawakan ang papel. Iyon ang pangalan ng kanyang ina na nawala noong siya ay nasa elementarya pa lamang. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit sinubukan niyang manatiling matatag. Si Marco, na nakita ang pagbabago sa kanyang mukha, ay marahang nagtanong, may kilala ka ba sa listahan? Yumuko si Miguel, mahina ang kanyang boses. Ang nanay ko. 20 taon akong naghintay ng kasagutan, at ngayon, natagpuan ko siya sa listahan ng mga biktima. Tinapik ni Marco ang kanyang balikat, puno ng simpatya ang kanyang mga mata. Naiintindihan ko ang sakit mo, pero maniwala ka, hindi na sayang ang kanyang sakripisyo. Binuksan mo ang daan para makamit ng ibang biktima ang hustisya. Nang hapon na iyon, nagtipon ang mga residente sa bulwagan ng barangay. Nagsindi sila ng mga kandila at naglagay ng mga bulaklak sa isang mahabang mesa na puno ng mga litrato ng mga biktima. May mga iyak na sumabog, may mga dasal na inusal. Ang hangin ay napuno ng pighati na maihalong ginhawa. Tumayo si Miguel sa harap nila. Matatag ngunit puno ng init ang kanyang boses. Mga kapatid, kagabi nilabanan natin ang takot. Pinatunayan natin na mas malakas ang katapangan kaysa sa banta. Pero hindi pa tapos ang ating laban. Mayroon pang ibang biktima.
May mga lihim pa na kailangang ibunyag. Tumango ang mga residente. Ang ilan ay pinunasan ang kanilang mga luha. Lumapit si Aling Nena, hinawakan ang kamay ni Miguel. Pakiusap, ipagpatuloy niyo po. Huwag ninyong hayaang maging pareho ang kapalaran ng iba naming mga anak. Pangako po, Nay, sagot ni Miguel. Patuloy akong maghahanap hanggang sa maparusahan ang lahat ng may sala. Magsisimula ng dumilim, muling naging tahimik ang barangay. Ngunit, sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan dahil sa takot, kundi katahimikan na nagbibigay ng bagong pag-asa. Sa silid ng istasyon, tinitigan ni Miguel ang larawan ng kanyang ina na ngayon ay kumpirmadong isa sa mga biktima. Dahan-dahang tumulo ang kanyang mga luha, ngunit ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Inay, bulong niya, hindi kita maibabalik, pero titiyakin kong hindi na makakalaya pa ang mga taong kumuha sa iyo. Sa labas ng bintana, nakasindi pa rin ang mga gasera. Nagbabantay ang mga residente, hindi na dahil sa takot, kundi dahil gusto nilang protektahan ang kanilang komunidad. Alam ni Miguel na ngayong gabi, hindi na siya nag-iisa. Mahaba pa ang digmaan laban sa kabulukan, ngunit nagsimula ng mag-apoy ang apoy ng paglaban, at determinado siyang hindi hayaang mamatay ang apoy na iyon. Ang mga araw matapos ang pagkahuli ni Kapitan Eli at Don Ricardo ay hindi nagdulot ng ganap na katahimikan sa Barangay San Isidro. Kahit na nakaramdam ng ginhawa ang mga residente, hindi pa rin lubusang nawawala ang anino ng takot. Ang bulwagan ng barangay ay naging sentro na ngayon ng aktibidad, puno ng mga pulis, mamamahayag at mga voluntaryo. Ang mga daan ng barangay na karaniwang tahimik ay biglang naging abala sa pagdaan ng mga tagalabas. Nakaupo si Miguel sa istasyon habang binabasa ang mga bagong ulat. Pula ang kanyang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog. Sinusuri niya ang mga tala ng bank account ni Don Ricardo na natuklasan ng Edith. May malalaking daloy ng pondo sa ilang mga pangalan na hindi pa niya naririnig. Mga peking kumpanya, mga aninong account, at mga tala ng paglalakbay sa ibang bansa. Lahat ay tumuturo sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa isang lokal na sindikato. Pumasok si Marco na may dalang makapal na folder. May balita mula sa Maynila, sabi niya. Mula sa paunang pagsusuri, si Don Ricardo ay isa lamang sa maraming kamay ng isang internasyonal na sindikato. Ginagawa nilang pasukan ang Katimugang Luzon at pagkatapos ay ipinapadala ang mga biktima sa ibang bansa sa pamamagitan ng dagat. Huminga ng malalim si Miguel. Kaya hindi lang ito tungkol sa ating barangay. Mas malaki pa ito. Si Kiko na nakaupo sa sulok ay nagsalita. Ibig sabihin, may mga tao pa sa itaas ni Don Ricardo. Tama, sagot ni Marco. At ang kanilang mga pangalan ay hindi madaling galawin. Ang ilan ay may mahahalagang posisyon sa gobyerno at negosyo. Naging tensyonado ang mukha ni Kiko, kuyom ang kanyang kamao. Kaya, ano ang magagawa natin? Kailangan nating mag-ingat, sabi ni Miguel. Nakalikha na tayo ng sapat na ingay sa kaso ng palaisdaan. Kung magmamadali tayo, maaaring maging kapalit na naman ang buhay ng mga residente. Ngunit, lumalabas na hindi lamang mula sa labas ang banta. Nang gabing iyon, isang batang pulis na nagbabantay sa harap ng istasyon ang natagpo ang walang malay na may sugat sa ulo. Sa kanyang kamay ay may nakasiksik na isang piraso ng papel. Huwag kayong maglaro ng apoy o masusunog kayo. Binasa ni Miguel ang mensahe na may tumitigas na panga. May mga tao pa rin sila sa paligid. Sumang-ayon si Marco. Ibig sabihin, hindi pa putol ang kanilang network. Hindi tayo maaaring maghintay na lang. Kinabukasan, pumunta si Miguel kasama ang ilang residente sa tuyo ng palaisdaan. Nakalatag pa rin ang police line, ngunit bahagyang humupa na ang tubig. Naamoy pa rin ang lansa kahit na naialis na ang mga bangkay. Tumayo si Miguel sa gilid ng palaisdaan, tinititigan ang kulay kapeng putik na tahimik. Ang lugar na ito ay naging piping saksi, mahinang bulong niya. Dito, dose-dosenang buhay ang tinapos ng walang awa. Nakatayo si Kiko sa tabi niya. Nagluluha ang kanyang mga mata. Sir, hindi pa rin po ako makapaniwala. Nangyari po ang lahat ng iyon sa sarili nating barangay. Tinapik ni Miguel ang kanyang balikat. Kaya nga, kailangan nating patuloy na lumaban para wala nang maging biktima pa. Nang gabing iyon, muling nagkaroon ng pulong sa istasyon.
Mas maraming residente ang sumali, nagdala ng mga balita tungkol sa mga kahina-hinalang tao na gumagala pa rin sa paligid ng barangay. May ulat ng isang dayuhang truck na dumadaan sa gabi. May isang hindi kilalang tao na naglalakad-lakad sa palengke. Maingat na nakinig si Miguel at pagkatapos ay gumuhit ng mga bagong linya sa mapa. Lahat ng ulat na ito ay hindi dapat baliwalain. Sinusubukan pa rin nilang panatilihin ang kanilang mga ruta. Pagkatapos ay binuksan ni Marco ang kanyang laptop at ipinakita ang isang dokumento. Mula sa datos ng pantalan, may ilang kakaibang kargamento sa loob ng nakalipas na 3 buwan. Ang bigat ay hindi makatuwiran kumpara sa nilalaman ng dokumento. Lahat ay ipinadala ng isang kumpanyang konektado kay Don Ricardo. Kumunot ang noo ni Miguel. Kaya ginagamit talaga nila ang ruta sa dagat. Sagot ni Marco. At kung hindi natin sila pipigilan, maaaring may mga bagong biktima na nasa biyahe na. Tinitigan sila ni Kiko. Puno ng determinasyon ang kanyang mukha. Kung ganoon, kailangan na nating kumilos muli. Huwag nating hayaang makataka sila. Sandaling natahimik si Miguel, tinititigan ang mukha ng binatilyo. Alam niyang napakalaki ng panganib, ngunit nakikita rin niya ang isang apoy ng diwa na hindi maaaring patayin. Bahagya siyang ngumiti. Sige, Kiko. Pero tandaan mo, bawat hakbang natin ay lalong nagiging mapanganib. Lumalalim na ang gabi, muling naging tahimik ang barangay. Ngunit, sa pagkakataong ito, hindi ito ordinaryong katahimikan. May isang anino ng banta na nag-aabang sa likod ng dilim. Isinara ni Miguel ang kanyang kwaderno at pagkatapos ay tumayo, tumingin sa labas ng bintana. Hindi pa tapos ang digmaang ito, bulong niya sa sarili. Simula pa lang ito. Murky ang kalangitan sa tanay ng hapong iyon. Mababa ang mga kulay abong ulap sa ibabaw ng mga palayan. Ang malamig na hangin mula sa Sierra Madre ay nagpapanginig sa sinumang naglalakad sa pilapil. Ang barangay San Isidro, kahit na mukhang payapa, ay nagtatago pa rin ng isang tensyon na hindi nakikita ng mga mata. Nakaupo si Miguel sa beranda ng bulwagan ng barangay. Pinapanood niya ang mga residenteng naglalakad-lakad, may dalang kawayan at kahoy para sa mga bantayan. Mula nang maganap ang paglaban sa mga tauhan ni Don Ricardo, hindi na nanahimik ang mga residente. Gumawa sila ng mga shift para sa pagroronda, pinapalo ang mga batingaw kapag may nakikitang estranghero. Ang mga kabataan ay may dalang mga sulo sa gabi upang hindi na muling sakupin ng takot ang mga daan ng barangay. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Miguel na mas malaki pa ang kalaban. Ang pagkahuli kina Kapitan Eli at Don Ricardo ay simula pa lamang. Sigurado siyang sa labas, may mga makapangyarihang kamay na kumokontrol pa rin sa madilim na network na ito. Dumating si Marco na may dalang makapal na folder. Seryoso ang kanyang mukha, iniabot niya ang mga dokumento kay Miguel. Ipinaliwanag ni Marco na may balita mula sa Maynila. Mula sa pagsusuri, si Don Ricardo ay isa lamang sa mga kamay. Ang sindikato ay mas malaki pa, nag-uugnay sa katimugang Luzon sa mga ruta sa dagat para ipadala ang mga biktima sa ibang bansa. Binasa ni Miguel ang bawat pahina. Huminto ang kanyang mga mata nang makita ang isang lagda sa isang dokumento ng transaksyon. Tumigas ang kanyang panga. Iyon ay lagda ng isang mataas na opisyal sa antas ng probinsya. Dahan-dahang tumango si Marco. Sinabi niyang ang kanilang kinakaharap ay hindi lamang isang maliit na mafia sa isang barangay, kundi isang network na pinoprotektahan ng kapangyarihan. Si Kiko, na kanina pa nakikinig, ay nagpigil ng galit. Hinampas niya ang mesang kahoy ng malakas. Para sa kanya, ibig sabihin nito, kasama ang mga makapangyarihang tao sa pagsira sa kanilang barangay. Sa isang mabigat na boses, nagtanong siya kung paano sila lalaban kung ganito kalaki ang kalaban. Tinitigan ni Miguel ang binatilyo. Sinabi niyang ang kanilang sandata ay ang katotohanan at ebidensya. Iyon ang hindi kayang bilhin ng pera. Nang gabing iyon, umupo sila ng pabilog sa istasyon. Ang malaking mapa ay nakalatag sa mesa, puno ng mga pulang linya at mga pangalan na lalong nagiging komplikado. Ang barangay San Isidro ay isa lamang palang maliit na tuldok sa isang malawak na network na umaabot hanggang sa malalaking lungsod. Biglang isang residente ang humahangos na dumating. Hinihingal, puno ng pawis ang kanyang mukha. Iniulat niyang sa isang bodega malapit sa terminal ng Tanay, isang malaking truck ang huminto.
Mula sa loob ay narinig ang tunog ng iyak ng isang babae. Nagkatinginan si Miguel at Marco. Walang maraming salita, tumayo sila. Tumayo rin si Kiko at sinabing sasama siya, kahit na tensyonado ang kanyang mukha. Mabilis silang kumilos sa daan. Madilim ang mga ilaw sa kalsada, nagsimula ng umambon. Ang lumang bodega na may pintuang bakal na bahagyang bukas ay mukhang nakakatakot. Sa tabi nito, dalawang malaking kulay abong truck ang nakaparada. Dalawang lalaking malalaki ang katawan ang nagbabantay sa harap, may mga baril na nakasuksok sa kanilang mga baywang. Mula sa likod ng bakod, maingat na sumilik sina Miguel, Marco at Kiko. Narinig ang tunog ng sigaw mula sa loob. May utos na agad na isakay ang mga biktima sa truck. Malinaw na narinig ang mahinang iyak ng isang babae. Tinakpan ni Kiko ang kanyang bibig gamit ang kamay. Nagluluha ang kanyang mga mata. Halos hindi niya mapigilan ang sarili. Pinigilan ni Marco ang balikat ng binatilyo. Sinabi niyang kailangan nilang maging matyaga. Kailangan munang makolekta ang ebidensya dahil ang paglaban sa sandaling iyon ay katumbas ng pagpapakamatay. Inilabas ni Miguel ang isang maliit na kamera, kinukunan ang bawat kilos, mukha ng mga bantay, numero ng sasakyan at maging ang loob ng bodega. Ngunit hindi laging nasa panig nila ang swerte. Isang bantay ang lumingon sa direksyon ng bakod. Ang ilaw ng kanyang flashlight ay tumama sa dilim. Narinig ang isang malakas na boses, nagtatanong kung sino ang nandoon. Walang pag-iisip, nagbigay ng senya si Miguel na umatras. Tumakbo silang tatlo sa ulan. Binasag ng mga putok ang katahimikan. Isang bala ang halos tumama sa ulo ni Kiko. Nadulas ang binatilyo, ngunit malakas siyang hinila ni Miguel. Patuloy silang tumakbo hanggang sa makapasok sa isang makipot na eskinita. Hinihingal, basang-basa ang kanilang mga damit, ngunit nakataka sila. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng makina ng truck na papalayo. Dala ng sasakyan kung sino man ang mga bihag ngayon. Napaupo si Kiko sa lupa, maputla ang kanyang mukha. Sa isang paos na boses, sinabi niya, nabigo tayong iligtas sila. Tinitigan ni Miguel ang binatilyo na may mga matang pula sa pagpipigil ng galit. Sumagot siyang hindi pa sila bigo. Nakakuha na sila ng ebidensya, at ang ebidensyang iyon ay maaaring magdala sa kanila diretso sa puso ng network. Tumango si Marco. Sinabi niyang hindi man nila napigilan ang truck ng gabing iyon, ang recording na ito ay magiging gintong sandata para mahuli ang mga salarin. Nang gabing iyon, sa gitna ng lumalakas na ulan, tinitigan ni Miguel ang daan na dinaanan ng truck. Sa kanyang puso, nanumpa siyang kailangang isara ang madilim na rutang iyon. Hindi na dapat may mawala pang babae at magtapos tulad ng 36 na biktimang natagpuan sa ilalim ng palaisdaan ng Hito. Ang magdamag na ulan ay nagpadulas at nagpuno ng mga lusak sa mga kalsada ng Barangay San Isidro. Kinaumagahan, bumaba ang hamog mula sa dalisdis ng Sierra Madre, tinatakpan ang bahagi ng mga palayan. Nagsimula ng kumilos ang mga residente, ngunit may tensyon pa rin sa kanilang mga mukha. Alam nilang hindi pa tapos ang laban. Nakaupo si Miguel sa istasyon, tinititigan ang malaking mapa sa mesa. Ang recording mula sa bodega sa terminal kagabi ay itinago na niya sa ilang kopya upang hindi mawala. Ang mga mukha ng mga bantay, numero ng truck, at maging ang tunog ng iyak ng mga babae na nakunan ay naging matibay na ebidensya. Ngunit alam niyang hindi madaling dalhin ang ebidensyang ito sa Maynila. Pumasok si Marco na may dalang bagong balita. Sinabi niyang natanggap na ng SB ang bahagi ng datos, ngunit hindi pa lahat ay naniniwala. Ilang opisyal pa nga ang sumusubok na maliitin ang kaso sa dahilan na hindi sapat ang ebidensya. Natahimik lamang si Miguel. Alam niyang kayang takpan ng pera at impluwensya ang mga mata ng maraming tao. Dumating si Kiko na may mukhang balisa. Ikinuwento niyang kagabi, may 2 estranghero na naglalakad-lakad malapit sa kanyang bahay. Wala silang ginawa, nakatayo lamang at nakatingin mula sa malayo. Sigurado ang binatilyo na sila ay mga tauhan pa rin ni Kapitan Eli na malaya pa. Tinapik ni Miguel ang balikat ni Kiko. Sinabi niyang mula ngayon, walang sinumang residente ang dapat maglakad mag-isa. Lahat ay dapat mag-shift sa pagbabantay. Ayaw nang magkaroon ng bagong biktima. Pagsapit ng tanghali, isang ina ang dumating sa istasyon na may mga matang namamaga sa pag-iyak.
Dala niya ang litrato ng kanyang anak na nawawala 1 buwan na ang nakalipas. Sa isang nanginginig na boses, humingi siya ng tulong upang hanapin ang kanyang anak. Tinanggap ni Miguel ang litrato at marahang ipinaliwanag na sinusubukan nilang isara ang ruta ng human trafficking na kumukuha sa mga kabataang babae. Tumango ang ina kahit napuno pa rin ng pighati ang kanyang mukha. Nang hapon, dumating ang masamang balita. Ang abandonadong bodega sa gilid ng barangay na dating ginawang transit house ay biglang nasunog. Mataas ang apoy. Itim na usok ang nakikita mula sa malayo. Nagtakbuhan ang mga residente, sinusubukang patayin ang apoy gamit ang kung anong mayroon sila. Ngunit naubos ng apoy ang gusali. Tinitigan ni Miguel si Marco na may tumitigas na panga. Sinabi niyang malinaw na kagagawan ito ng mga tao ng network. Gusto nilang burahin ang mga bakas. Tumango lamang si Miguel. Alam niyang kailangan nilang kumilos ng mas mabilis bago mawala ang lahat ng ebidensya. Nang gabing iyon, muli silang nagkaroon ng maliit na pulong. Mas maraming residente ang dumalo. May mga kabataan, mga ama, at maging ilang ina na naglakas loob na umupo at makinig. Ipinaliwanag ni Miguel na ang kalaban ay hindi lamang mga taga-barangay, kundi mga taga-lungsod at maging mga matataas na opisyal. Sinabi niyang magiging mahaba ang kanilang laban, ngunit hindi siya titigil hanggat hindi nakakamit ng lahat ng biktima ang hustisya. Tumayo si Kiko, matatag ang kanyang boses kahit nanginginig ang kanyang katawan. Sinabi niyang kahit bata pa siya, hindi siya takot. Mas gugustuhin niyang mamatay na lumalaban kaysa mabuhay sa takot. Ang mga salitang iyon ay nagpatango sa ibang residente, puno ng diwa. Pagkatapos ay ipinakita ni Marco ang isang bagong mapa. Ipinaliwanag niyang ang pangunahing ruta ng sindikato ay malamang nasa Maynila, sa isang malaking pantalan na maaaring magpadala ng mga biktima sa ibang bansa. Ang ruta mula sa Rizal ay isa lamang maliit na sangay. Nang marinig iyon, naging tensyonado ang mukha ni Miguel. Nalaman niyang mas mabigat pa ang naghihintay sa kanila. Ngunit alam din niyang wala ng paraan para umatras. Sapat ng dahilan ang 36 na biktima sa palaisdaan. Hindi sila dapat hayaang mamatay ng walang hustisya. Lumalalim na ang gabi, tahimik ang barangay. Ngunit sa istasyon, nakasindi pa rin ang ilaw ng gasera. Maingat na nagsulat si Miguel sa kanyang kwaderno. Isinulat niya ang lahat ng pangalan, lahat ng pangyayari, lahat ng rutang natuklasan nila. Nangako siya sa sarili na hindi titigil ang talaang iyon hanggat hindi nabubunyag ang lahat. Sa labas ng istasyon, nag-shift ang mga residente sa pagroronda. Paminsan-minsan, naririnig ang tunog ng batingaw, senyales na nananatili silang alerto. Ang hangin ng gabi ay nagdala ng amoy ng basang lupa, at mula sa malayo, narinig ang tunog ng ilog na dahan-dahang umaagos. Sa katahimikang iyon, tinitigan ni Miguel ang larawan ng kanyang ina na ngayon ay nasa mesa. Halos tumulo ang kanyang mga luha, ngunit pinigilan niya. Bumulong siya sa kanyang puso, "Inay, isang hakbang na lang. Hindi ako titigil hanggat hindi nabubuksan ang lahat ng ito." Dahan-dahang sumikat ang araw sa barangay San Isidro. Ang silangang kalangitan ay nagsimulang maging kulay rosas, na para bang nais ng mundo na magbigay ng bagong pag-asa matapos ang mahahabang gabi ng takot. Nagtipon na ang mga residente sa bulwagan ng barangay, may dalang mga nakabalot na kanin at mainit na tsaa para sa mga opisyal. Muling naghahabulan ang mga bata sa daan ng lupa, isang bagay na halos nawala sa barangay mula nang mabunyag ang trahedya sa palaisdaan. Ngunit para kay Miguel, hindi pa tapos ang lahat. Nakatayo siya, tinititigan ang mga palayan na nababalot ng hamog. Mabigat ang kanyang puso. Ang pagkahuli kina Kapitan Eli at Don Ricardo ay nagdulot ng kaunting ginhawa sa barangay, ngunit mula sa datos na hawak niya, malinaw na buhay pa ang network na ito. Ang mga bakas ng pera, mga ruta ng logistik, at mga malalaking pangalan ay nananatiling madilim na anino sa likod ng kanilang maliit na tagumpay. Lumapit si Marco na may dalang balita mula sa Maynila. Sinabi niyang naghahanda na ang SBA para sa isang operasyon sa Maynila. Ang ebidensya mula sa recording sa bodega, mga ulat ng mga residente, at mga tala ng bank account ni Don Ricardo ay sapat na upang buksan ang pinto sa mas mataas na antas. Ngunit, ipinaalala rin niya na mas mapanganib ang magiging paglaban. Si Kiko, na nakaupo malapit sa pinto, ay nakinig na may nagniningning na mga mata.
Malakas na sinabi ng binatilyo na handa siyang sumama kung kinakailangan. Nararamdaman niyang may utang siya sa mga biktima at sa barangay na halos masira dahil sa matagal na pananahimik. Tinitigan siya ni Miguel at sumagot na may malambing na boses na ang katapangan ni Kiko ay isang liwanag para sa barangay na ito, ngunit kailangan din niyang alalahanin ang kanyang kaligtasan. Pagsapit ng tanghali, muling nagsagawa ng sama-samang pagdarasal ang mga residente sa plaza. Doon, inilagay ang isang mahabang mesa na may mga larawan ng 36 na babaeng naging biktima. Nakasindi ang mga kandila sa paligid. Ipinakalat ang mga bulaklak ng sampagita at rosas bilang huling paggalang. Umalingaungaw ang tunog ng dasal, nagpaiyak sa maraming tao. Tumayo si Miguel sa gitna ng mga residente, ipinahayag ang mga salitang matagal na niyang itinatago. Sinabi niyang ang mga biktima ay hindi lamang mga numero, hindi lamang balita sa telebisyon. Sila ay mga anak, asawa, kapatid, at ina ng isang tao. Sila ay mga kaluluwang pilit na inagaw mula sa buhay. At ang tungkulin ng lahat ng nabubuhay pa ay tiyakin na hindi na sayang ang kanilang sakripisyo. Matiim na nakinig ang mga residente, ang ilan ay tumango, ang ilan ay tahimik na umiyak. Si Aling Nena, na nawalan ng anak na si Rina, ay sumulong, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Miguel. Sinabi niyang kahit nawasak ang kanyang puso, ngayon ay kaya na niyang harapin ang hinaharap ng may kaunting kapayapaan dahil may isang taong naglakas loob na buwagin ang kadiliman. Nang hapong iyon, umupo si Miguel sa gilid ng tuyo ng palaisdaan. Naubos na ang tubig, nag-iwan ng makapal na putik na may mga bitak. Nakatayo ang mga ibon sa gilid nito, naghahanap ng mga natirang isda. Ang lugar na dating naging piping saksi ng pagdurusa ay mukhang tahimik na ngayon, ngunit nagtatago pa rin ang isang sugat na hindi na mawawala sa alaala. Umupo si Marco sa tabi niya. Mahina niyang sinabi na bawat laban ay may kapalit. Ngunit ang mahalaga ay ang katapangan na humakbang. Tumango si Miguel, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa putik. Sumagot siyang ang kapalit na binayaran niya ay ang pagkawala ng kanyang ina, at sapat na iyon para mangako siyang hindi siya titigil hanggang sa huli. Ang huling gabi sa barangay San Isidro ay kakaiba. Wala nang sigawan, wala nang anino ng mga armadong lalaki. Sama-samang nakaupo ang mga residente sa istasyon ng tanod, umiinom ng mainit na kape habang nag-uusap. Ang tunog ng batingaw ngayon ay hindi na senyales ng panganib, kundi senyales ng kapatiran. Naglakad si Miguel sa paligid ng barangay, binabati ang bawat taong nakakasalubong niya. Nakita niya ang mga batang naglalaro ng taguan, mga ama na nag-aayos ng bakod, mga ina na tumatawa sa beranda ng kanilang mga bahay. Ang lahat ng tanawin na iyon ay simple ngunit napakahalaga dahil dati ay halos nawala na ito, nilamon ng takot. Nang lumalim na ang gabi, bumalik si Miguel sa istasyon. Tinitigan niya ang mapa na puno ng mga pulang linya at dahan-dahang isinara. Alam niyang hindi pa tapos ang paglalakbay dahil isang malaking network pa ang naghihintay sa Maynila at marahil sa ibang bansa. Ngunit alam din niyang ang labanan sa San Isidro ay nagbigay ng isang mahalagang aral. Hindi maaaring takpan ang katotohanan magpakailanman at hindi maaaring patahimikin ng takot ang boses ng mga tao magpakailanman. Bago matulog, tinitigan ni Miguel ang larawan ng kanyang ina na itinago niya sa kanyang pitaka. Tumulo ang kanyang mga luha nang hindi mapigilan. Bumulong siya sa kanyang puso, "Ina, sinimulan ko nang tuparin ang aking pangako. Patuloy akong hahakbang, hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng iba pang biktima." Kinabukasan, maliwanag ang kalangitan sa tanay. Sumasalamin ang araw sa mga luntiang palayan. Masayang nagliliparan ang mga ibon. Nagsimulang mabuhay muli ang barangay San Isidro. Ngunit ngayon, may isang bagay na iba. May isang bagong katapangan na tumubo. May isang kamalayan na ang pananahimik ay nangangahulugan ng pagpapahintulot sa kasamaan na maghari. Ang kwentong ito ay hindi nagtatapos sa isang ganap na tagumpay, kundi sa isang pangako. Isang pangako na patuloy na labanan ang kabulukan kahit na mahaba at puno ng liko ang daan. At para sa mga nakikinig sa kwentong ito, marahil may isang simpleng mensahe na maaaring baunin. Na ang buhay ay madalas na humihiling sa atin na pumili sa pagitan ng pananahimik o pagsasalita, sa pagitan ng pagyuko o paglaban. At kahit na mapanganib ang paglaban, minsan, iyon lamang ang paraan para manatili ang katotohanan. Dahil sa likod ng bawat kadiliman,
laging may isang maliit na liwanag na tumatangging mamatay. At ang liwanag na iyon ay maaaring magmula sa sinuman, kahit na mula sa isang maliit na barangay na halos makalimutan na.